Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,557-67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Madali ka sanang nakatakas at nailigtas ang sarili mong buhay. Tiningnan ni Alvin ang matandang nasa harap niya ng may pagtataka. Kung balak ko sanang gawin iyon, hindi sana ako pumunta ngayon. Nawalan na ng kontrol ang matandang lalaki kanina. Sa kasalukuyan, medyo hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang mukha habang pinipilit niyang ngumiti. Inakala kong sasamahan ka ng asawa mo. Nakumpirma ko na ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang Golden Celestial mula sa Devata Realms. Kaya, hindi ka tumakas para sa kapakanan ng mga miyembro ng iyong angkan. Walang pakialam na tanong ni Alvin. Oo. Hindi na itinago ng matanda ang kanyang intensyon. Batay sa iyong lakas, kapag matagumpay mong nalampasan ang ika-10 bodiless celestial tribulation, makakaakyat ka na sa isang Devata realm. Malapit ka na sa iyong pag-akyat, sulit pa ba talagang itapon ang lahat ng ito para sa kapakanan ng iyong mga kamag-anak? Tanong muli ni Alvin. Hindi mahalaga kung sulit man o hindi. Kamag-anak ko sila. Sagot ng matanda. Nakaramdam ng matinding emosyon ang mga Diablo mula sa Devil Clans nang marinig nila ang mga sinabi ng matanda. Master Wuji. Master Wuji. Kahit ang maliit na minorya na may kumpiyansang mapipigilan ng kanilang patriarka si Alvin sa pagsira sa angkan ay naantig nang marinig nila ang mga salitang ito. Mas lalong tumaas ang kanilang respeto sa kanilang patriarka. Sa sandaling ito, tumingin ang matanda kay Alvin at seryosong sinabi, Alvin, may kahilingan ako bago ako mamatay. Sana ay maligtas mo ang buhay ng aking mga kamag-anak. Ang 7 tribulation bodiless celestials mula sa aking devil clans ang gagabay sa aking mga kamag-anak pabalik sa exile realm. Pagkatapos nilang umalis, sa Saint Province realm, aayusin nila ang space barrier sa pagitan ng dalawang kaharian at ibabalik ang kapayapaan sa Saint Province realm. May bahid ng pagmamakaawa ang maririnig sa kanyang tono nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Lalong naantig ang mga Diablo mula sa Devil Clan sa mga salita ng matanda. Master Wuji. Master Wuji. Sumulyap si Alvin sa matanda at nagtanong, kailan ko sinabing papatayin kita? Ikaw. Hindi mo ba ako papatayin? Nagulat ang matanda, at hindi makapaniwalang tumingin kay Alvin. Kasabay nito, tumingin ang mga Diablo kay Alvin ng may pag-asa, umaasang totoo ang sinabi niya. Hindi direktang sumagot si Alvin sa tanong ng matanda. Sa halip, mahinahon niyang sinabi, bukod sa mga demonyong tao, bibigyan ko ang iba pang mga demonyo ng 3 buwan bago sila umalis sa Saint Province Realm. Kung sakaling may sino man sa inyo ang mag-isip na gumawa ng panlilinlang pagkatapos kong umalis, para malaman ninyo, pumunta ako sa angkan ng mga Phoenix kalahating buwan na ang nakalipas at binigyan ang 2 celestial na walang katawan ng 8 kapigatian ng tig-iisang celestial supreme treasure. Mapipigilan ng angkan ng mga Phoenix ang mga Devil Clans. Nang marinig ito, hindi maiwasan ng matanda na makaramdam ng kaunting inggit. Bagamat isa siyang 9 tribulation bodiless celestial, wala siyang taglay na celestial supreme treasure. Gayunpaman, ang 2 8 tribulation bodiless celestial mula sa Phoenix Clan ay binigyan ng tig-iisang celestial supreme treasure. Gayon din, ang 7 8 tribulation celestial mula sa Devil Clans ay nainggit din nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Dahil naayos na ni Alvin ang usapin tungkol sa Devil Clans, hindi na niya balak sayangin pa ang oras niya rito. Tumingin siya kay Karina at sinabi rito, tara na. Casual niyang ikinumpas ang kamay at pamunas ng luha sa kawalan bago niya ito dinala palayo sa isang kisap mata. Nakahinga lamang ng maluwag ang 9 tribulation bodiless celestial mula sa Devil Clans nang makaalis si Alvin. Dati, natatakot pa rin siya na biglang magbago ang isip ni Alvin. Sa sandaling ito, isang 7 tribulation bodiless celestial na nakaramdam ng sama ng loob sa nangyari ay nagsabi, Master Wuji, kahit na si Alvin ay maaaring may lakas na maihahambing sa isang golden celestial mula sa isang Devata realm, isa lamang siyang eminent celestial. Madali tayong makakahanap ng isang bodiless celestial na naglilinang ng soul congregation embodiment technique para harapin siya. Ngumisi ang matanda bago mariing sinabi, sa katunayan, isa lamang siyang eminent celestial. Gayunpaman, paano naman ang asawa niya?
Kung ang asawa niya ay hindi isang eminent Celestian at papatayin natin siya, magreresulta lamang ito sa kapahamakan ng ating angkan. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy sa pagsasalita, bukod pa rito, kahit na makahanap tayo ng isang bodiless celestial na naglilinang ng Soul Congregation Embodiment Technique, gamit ang kasalukuyang lakas ni Alvin, masyadong mapanganib pa rin para sa atin na subukan ang kahit ano. Kung mabibigo tayo, mapapahamak tayo. Pinatahimik ng mga salita ng matanda ang 7 Tribulation Bodiless Celestial. Samantala, bago umalis si Alvin, nagpadala siya ng voice transmission sa dalawang pamilyar na mukha sa karamihan, sina Aseng at Hogarth mula sa Wandering Saint Palace. Manatili kayo sa Sin City. Babalik ako para makita kayo kapag naayos ko na ang mga bagay-bagay. Hindi nila maiwasang makaramdam ng tuwa nang marinig nila ang mensahe ni Alvin. Tila hindi sila nakalimutan ng maladyos na lalaki. Matapos magbukas ng isang punit sa kawalan, dinala ni Alvin si Karina palayo sa Upper Province patungo sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Mas panatag na si Alvin ngayon na naayos na niya ang bagay tungkol sa Devil Clans. Kahit na lumitaw ang Celestial Ascension Force at kailangan niyang umakyat sa isang Devata Realm, maaari siyang umalis ng walang anumang pag-aalala. Bukod dito, inayos niya ang dalawang 8 Tribulation Bodiless Celestials mula sa Phoenix Clan upang matiyak na aalis ang Devil Clan sa Saint Province Realm sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tig-iisang Celestial Supreme Treasure. Kontinente ng Ulap. Pagkabalik ni Alvin sa ibabang lalawigan ng Dao Marshall Saint Land, hindi na siya nag-aksayan ng oras at nagtungo patimog sa kontinente ng Ulap, ang kanyang bayan sa buhay na ito. Ang mga dayuhang lupain at ang 10 dakilang dinastiya ay matatagpuan sa kontinente ng Ulap, at ang kanyang bayan ay matatagpuan sa isang maliit na sulok ng 10 dakilang dinastiya. Mayroon pa rin siyang ilang pamilya at mga kaibigan na naninirahan pa rin doon. Wala siyang balak na guluhin sila at plano lamang niyang tingnan sila mula sa malayo. Gusto niya silang makita bago niya kailangang umalis sa Saint Province Realm. Pagkatapos nito, plano niyang umalis patungong Yanhuang Realm at hintayin ang Celestial Ascension Force doon. Hindi ito alam ni Alvin, ngunit sa hindi niya namamalayang pag-alis niya sa Saint Province Realm ay nagmamadali na siyang umalis sa Saint Province Realm dahil sa malulungkot na alaala na dulot ng lugar na ito sa kanya. Tutal, si Kelly, ang kanyang pamilya, at mga kaibigan ay kinuha mula sa kanya ni Octavius dito. Sa tuwing naiisip niya sila, sumasakit ang kanyang puso at napupuno siya ng sisihin sa sarili dahil sa pagiging masyadong mahina para protektahan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Naisip ni Alvin sa sarili, isa kasalukuyan kong lakas, ano kaya ang magiging hitsura ng Heaven and Earth phenomenon? Ang kontinente ng mga ulap ay isang kakaibang lugar. Kung ilalabas ng isang tao ang kanyang lakas dito, maipapakita ng kanyang kapangyarihan ang kababalaghan ng langit at lupa. Matagal na panahon ang nakalipas, noong ang kapangyarihan ni Alvin ay nasa simula pa lamang, ang kanyang kapangyarihan ay makikita bilang mga ancient mammoth o mga ancient horned dragon. Bomb! Sa isang iglap lamang, pinakawalan ni Alvin ang kanyang kapangyarihan, at sila ay sumugod palabas, walang pigil, na parang mga mababangas na kabayo. Ang kanyang enerhiya ay tumaas na parang apoy, binalot siya sa loob. Swoosh! Swoosh! Nang makarinig si Alvin ng kakaibang ingay sa itaas niya, agad siyang tumangala. Nagtaka siya kung anong uri ng penomenong langit at lupa ang kanyang ipinakita. Nagulat si Alvin. Sa halip na isang penomenong langit at lupa, nakita lamang niya ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa na nakasabit sa itaas niya na parang maitim na ulap sa kalangitan. Napaisip siya sa loob-loob, kailangan ko pa bang maghintay ng kaunti? Naghintay si Alvin ng ilang sandali ngunit walang pagbabago sa kalangitan. Hindi na napigilan ni Karina na nakatayo sa tabi ni Alvin ang kanyang kuryosidad. Nagtanong siya, anong ginagawa mo? Nang marinig ang paliwanag ni Alvin, inilabas din ni Karina ang kanyang lakas upang magpakita ng isang penomenong langit at lupa. Gayunpaman, ang kanyang resulta ay katulad ng kay Alvin. Malakas niyang naisip, marahil, masyado tayong malakas at ang ating lakas ay lumampas sa limitasyon ng enerhiya ng langit at lupa dito kaya hindi natin kayang magpakita ng isang penomenong langit at lupa. Posible iyon. Tumango si Alvin at sumuko na sa pagsisikap na magpakita ng isang penomenong langit at lupa. Natigilan si Alvin nang magpapatuloy na sana sila sa kanyang paglalakbay. Ano?
Tumigil din sa paggalaw si Karina habang naguguluhan na nakatingin kay Alvin. Hindi sumagot si Alvin kay Karina. Itinaas niya ang kanyang kamay nang walang anumang paliwanag, at isang kumikinang na jade token ang lumitaw sa kanyang kamay. Itong jade token. Hindi ba't galing ito sa senior na yon? Nakilala ni Karina ang jade token. Ibinigay ito ni Joshua kay Alvin. Ang jade token ay nagliwanag ng may nakasisilaw na liwanag bago ito biglang lumipad patungong timog na parang inaakay nito si Alvin sa kung saan. 2,558. Anong nangyayari? Nalito si Alvin nang makita niya ang jade token na lumilipad patimog na nagiiwan lamang ng isang guhit ng maitim na berdeng ilaw. Mabilis siyang nakabawi ng kanyang kahinahunan at hinabol ito kasunod ni Karina. Bagamat hindi mabagal ang bilis ng jade token, ang bilis nito ay walang-wala kumpara sa bilis ni Alvin. Hindi nagtagal at naabutan niya ito. Ano ito? Naguguluhan na tanong ni Karina. Hindi rin ako sigurado. Bago ito, may naramdaman akong paggalaw sa aking special ring. Nang ilabas ko ang jade token para suriin ito, nanginginig ito sa aking mga kamay na parang sinusubukang tumakas. Pagkatapos, nang bitawan ko ang aking pagkakahawak, gaya ng nakita mo, kusa itong lumipad palayo, sagot ni Alvin na may walang magawang ngiti sa kanyang mukha. Habang nakatitig si Alvin sa maitim na berdeng jade token, nakita niyang muling lumiwanag ang liwanag. Kakaiba, nakaramdam siya ng kaunting pananabik mula sa jade token kahit na ito ay isang bagay. Naiintindihan ko. Biglang natanto ni Karina. Parang may dinadala ka nito kung saan. Oo. Tumanggaw si Alvin. Gayunpaman, nalilito pa rin siya. Bakit biglang gumalaw ang jade token? Saan siya nito dinadala? Swoosh! Swoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, at isang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang espada ay hindi katulad ng ibang espada. Karamihan sa mga espada ay may habang 3 talampakan, ngunit ang espadang ito ay isang talampakan lamang ang haba. Mukhang mas mahabang punyal ito. Tila gawa ito sa parehong material gaya ng jade token. Nang tingnan ni Karina ang espada, nalaman niyang hindi ito gawa sa ordinaryong jade. Ang espadang ito. Naalala niya na ibinigay ito kay Alvin ng napakalakas na makapangyarihang si Joshua. Dati, binigyan ni Joshua si Alvin ng 2 bagay. Ang jade token at ang espada. Sa kasalukuyan, ang jade token ay inaakay si Alvin sa kung saan habang hawak niya ang espada sa kanyang kamay. Tiningnan niya ang parang punyal na espada sa kanyang kamay at naisip sa sarili, ang ikatlong tiyuhin ay isang makapangyarihang celestial mula sa Diving Offering Land. Makatuwiran na ang mga bagay na ibinigay niya sa akin ay hindi mga ordinaryong bagay. Nang maibigay sa kanya ni Joshua ang mga bagay na ito, itinago niya ang mga ito nang hindi masyadong iniisip dahil kailangan niyang magmadaling bumalik sa Saint Province Realm. Sa sobrang abala niya ay tuluyan na niya itong nakalimutan hanggang sa nagsimulang gumalaw ang jade token sa kanyang special ring. Walang ideya si Alvin kung ano ang espesyal sa espada. Hindi ito mukhang isang celestial supreme treasure o isang sandata mula sa mga makamundong kaharian. Swoosh! Swoosh! Nang ipadala ni Alvin ang ilan sa kanyang enerhiya sa espada upang subukan ang tubig, ang espada ay nagsimulang manginig ng marahas. Maya-maya, tila ba ito ay madudurog. Nagulat siya nang makita niya ito. Pumutok. Ilang sandali pa, isang malinaw na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin kasabay ng pagkabasag ng espadang hawak ni Alvin. Nasira. Ba! Labis na nagulat si Alvin. Talaga bang galing ang espadang ito sa isa sa pinakamalakas na celestial mula sa Divine Offering Land? Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Alvin na magduda kay Joshua. Gayunpaman, isang pamilyar na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Brat, ang espadang ibinigay ko sa iyo ay tinatawag na 7 Orifices Exquisite Sword. Isa itong Devata artifact. Nihalata ni Alvin na boses iyon ni Joshua. Tiyak na nilagyan ni Joshua ng spell ang espada. Ang 7 butas na mahusay na espada. Isang Devata artifact. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang espadang madaling nabali ay isang Devata artifact. Gayunpaman, hindi nagtagal at muling nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat. Matapos mabasag ang espada, biglang lumitaw ang isang pulang ilaw. Lumaki ang pulang ilaw bago ito naging pulang sinag ng espada.
Kasunod nito, lumitaw ang isang kulay kahel na ilaw bago rin naging sinag ng espada. Pagkatapos, isang dilaw na ilaw, berdeng ilaw, turkesa na ilaw, asul na ilaw, at lilang ilaw ang sunod-sunod na lumitaw at naging mga sinag ng espada. 7 sinag ng espada, na may kulay bahaghari, ang lumitaw sa harap ni Alvin na natulala. Gayon din, nagulat din si Karina nang makita niya ito. Mag-ingat ka! Bigla siyang sumigaw. Nakita niya ang sirang espada na humihiwa sa hangin patungo kay Alvin. Sa kasamaang palad, huli na ang kanyang babala. Gayunpaman, kahit na ipinaalala ni Karina kay Alvin sa tamang panahon, hindi pa rin niya maiiwasan ang sirang espada. Ito ay dahil narinig niya muli ang boses ni Joshua. Ang sirang espada ay isa lamang ilusyon. Mababasag ang ilusyon kapag naipasok mo ang iyong enerhiya dito. Kakailanganin nito ng kaunting dugo para gumana. Hiniwa ng nabasag na espada ang palad ni Alvin, nag-iwan ng sugat na hindi mababaw o malalim. Ang dugong tumutulo ay lubhang kapansin-pansin. Sa sumunod na sandali, nakita ni Alvin ang 7 sinag ng espada na tila ba may naaakit sa kanila. Ang 7 sinag ng espada ay tumama sa sugat sa palad ni Alvin. Hinanda niya ang sakit, ngunit natuklasan niyang hindi siya nasaktan ng mga sinag ng espada. Sa halip tila pumasok ito sa sugat sa kanyang palad na naging dahilan ng pangangilig ng kanyang palad. Anong nangyayari? Nalito si Karina na nakasaksi sa buong proseso. Nakita niya ang mabilis na paggaling ng sugat ni Alvin nang pumasok ang 7 sinag ng espada sa sugat. Di nagtagal, isang marka ang lumitaw sa gitna ng palad ni Alvin. Ang markang ito. Parehong nakadikit ang mga mata ni Alvin at Karina sa marka. Kung normal lang na marka iyon, hindi sana sila gaanong nagulat. Gayunpaman, ang marka ay nasa hugis ng isang espada. Sa sandaling ito, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Joshua sa tainga ni Alvin. Pagkatapos itong ma-activate, ang 7 butas na kahangahangang espada ay lilito at mawawala sa isang iglap lamang mula sa iyo. Mananahan ito sa iyong katawan. Nang marinig ito, mabilis niya itong sinubukan. Gayunpaman, natuklasan niyang wala siyang maramdamang anumang bakas ng espada sa kanyang katawan. Hindi ba't sinabi ng ikatlong tiyuhin na mananahan ang espada sa aking katawan? Natural lamang na nalito siya. Maya-maya, nakaramdam si Alvin ng kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Hindi lang ito limitado sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang mga buto at dugo. May pumasok na ideya sa kanyang isipan. Parang hindi lang nananahan sa katawan ko ang espada. Bahagi ko na ito. Kumalma si Alvin at tiningnan ang markang hugis espada sa kanyang kanang kamay habang iniisip 7 butas ng napakagandang espada. Nang lumitaw ang ideya sa kanyang isipan, natuklasan niya na isang patuloy na nagbabagong sinag ng liwanag ang lumitaw sa itaas ng kanyang kanang kamay. Di nagtagal, ito ay tumigas at naging isang espada na tila gawa sa salamin. Pagkatapos, muling lumitaw ang boses ni Joshua. Ang 7 butas na katanji tanging espada na ito ay pagmamayari ng aking yumaong kaibigan. Bagamat isa itong Devata artifact, nawala na ang kaluluwa ng espada nito. Kung wala ang kaluluwa ng espada nito, halos kasing lakas lamang ito ng mga nangungunang Celestial Supreme Treasure sa Devata Realms. 2,550. Maihahalin tulad ba sa mga pinakamataas na kataas-taasang kayamanan sa mga Devata Realms? Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Joshua. Ayon sa espiritu ng pagoda, si Elder Hal, ang pinakamataas na kayamanan sa mga Celestial, ang mahusay na pagoda sa mga 7 kayamanan, na kanyang nakuha ng hindi sinasadya ay isa ring pinakamataas na kayamanan sa mga Celestial. Gayunpaman, dahil nasira ang pagoda, hindi magamit ang buong lakas nito. Nalaman mula kay Elder Hal na ang mga pinakamataas na kataas-taasang kayamanan sa mga Celestial ay napakabihirang sa mga Devata Realms. Bukod dito, sinabi rin sa kanya ni Elder Hal na ang mga Devata artifact ay karaniwang pag-aari lamang ng mga Heavenly Emperor ng mga Devata Realms. Lahat ng Devata artifact ay karaniwang may mga kaluluwa ng artifact. Ito ang lawak ng kanyang kaalaman tungkol sa mga Devata artifact. Hindi na siya humingi ng karagdagang paliwanag mula kay Elder Hal noon. Tutal, noong panahong iyon, ang pagkuha ng isang Devata artifact ay parang panaginip. Bagamat nagulat si Alvin na bibigyan siya ni Joshua ng isang nangungunang celestial weapon, nagawa pa rin niyang mapanatili ang kanyang kahinahunan.
Tutal, kahit nasira na ito, minsan na niyang naangkin ang Seven Treasures Exquisite Pagoda na isa ring nangungunang celestial treasure. Ang kaluluwa ng artifact ng pagoda, si Elder Hal, ay kapwa niya guro at kaibigan. Naisip ni Alvin, ayon sa ikatlong tiyuhin, ang Devata artifact na ito, ang Seven Orifices Exquisite Sword, ay mayroon lamang lakas na maihahambing sa isang nangungunang celestial weapon dahil nawala na ang kaluluwa ng artifact nito. Kahit na ganoon, mas malakas pa ito kaysa sa aking Celestial Sword. Mas malakas pa ito kaysa sa Jasper Celestial Sword mula sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Matapos niyang subukan ang espada, malinaw na mas malakas ito kaysa sa mga espadang pagmamay-ari niya. Bahagyang nabuhay ang pananabik sa puso ni Alvin. Kahit wala ang kaluluwa ng artifact nito, ang kapangyarihan nito ay maihahambing sa isang nangungunang celestial weapon. Bukod dito, hindi ito nangangailangan ng pagkukumpuni tulad ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Swoosh! Swoosh! Ipinadala ni Alvin ang kanyang enerhiya bilang isang eminent celestial sa 7 butas ng kahangahangang espada at lumitaw ang sinag ng espada sa dulo nito. Ang sinag ng espada ay lumabas at nag-iwan ng isang kakilakilabot na bitek sa kawalan. Kung ginamit niya ang kanyang ordinaryong enerhiya bilang isang eminent celestial at ipinadala ito sa kanyang celestial sword, hindi sana magkakaroon ng ganitong epekto ang celestial sword. Patuloy na pinag-aralan ni Alvin ang espada habang gulat na sinabi ni Karina, parang kakaiba talaga ang espadang ito. Si Alvin, na tuwang-tuwa sa pagkakaroon ng ganoong kayamanan, ay sumagot ng nakangiti, syempre naman. Ang espadang ito ay maihahambing sa mga nangungunang celestial supreme treasure sa Devata realms. Paanong hindi ito magiging kakaiba? Nagbibiro ka ba? Nagulat si Karina sa mga sinabi ni Alvin. Ang espada ay maihahambing sa mga nangungunang celestial treasure sa Devata realms. Dahil siya ay mula sa Tang sect na may mahabang kasaysayan sa Yanhuang realm, siya ay lubos na maalam. Natural lang na narinig na niya ang tungkol sa mga nangungunang celestial treasure sa Devata realms. Gayunpaman, isa lamang itong alamat. Ang sekta ay hindi pa nakakita o nagmamay-ari ng isang celestial supreme treasure sa ganoong antas noon. Paano siyang hindi makakaramdam ng pagkagulat? Bakit ako magsisinungaling sa iyo? Umiling si Alvin. Samantala, sa isang iglap lamang, itinabi niya ang 7 butas na mahusay na espada. Ito ay naging isang guhit ng liwanag at naglaho sa marka sa kanyang palad ng walang bakas. Naramdaman niya ang 7 butas na mahusay na espada na naging bahagi na niya sa kanyang katawan. Nang sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ni Karina, sinabi niya, nakalimutan kong ang espadang ito ay ibinigay sa iyo ni Senior Joshua. Kahit ang lalaking iyon mula sa Divine Offering Land na mas malakas kaysa sa mga Heavenly Emperor ay natatakot kay Senior Joshua. Hindi nakakagulat na ang sandatang ibinigay niya sa iyo ay napakapambihira. May bahid ng inggit na maririnig sa kanyang boses nang magsalita siya. Tutal, mayroon pa bang sino man ang hindi makakaramdam ng epekto sa isang pinakamataas na Celestial Supreme Treasure? Natahimik si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Karina. Ang lupain ng banal na alay. Ang 3 salitang ito ang tinak sa kanyang puso. Mahirap itong tanggalin. Nang makita ni Karina na natahimik si Alvin at ang madilim nitong ekspresyon, hindi mahirap para sa kanya na hulaan na may naalala si Alvin na hindi maganda. Bukod dito, sinabi nito sa kanya ang tungkol sa sakit na ibinaon niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Nalungkot siya sa pagbanggit sa banal na lupain ng mga alay at mabilis na humingi ng tawad, paumanhin. Bumalik sa dati ang katinoan ni Alvin, at bahagyang bumuti ang ekspresyon ng kanyang mukha. Umiling siya at sinabing, huwag kang mag-alala. May mga bagay na hindi ko maalis sa isip ko kahit hindi mo ito banggitin. Niloloko ko lang ang sarili ko kung sisihin kita. Hindi niya inisip na kasalanan ito ng babae dahil problema niya ito. Same time na sinabi ni Karina, naniniwala akong tiyak na magkakaroon ka ng lakas upang makuha ang pagsang-ayon ng iyong biyenan at muling makasama ang iyong asawa pagkatapos ng 1,000 taon. Salamat. Ngumiti si Alvin. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Karina na parang may naramdaman siya. Nang makita ito, nag-aalalang nagtanong si Alvin, anong nangyayari? Napangiti ng mapait si Karina. Sa tingin ko ay aalis na ako sa mundong ito bago ka. Nagulat si Alvin sa mga sinabi ni Karina.
Nagliwanag ang kanyang mga mata habang nagtanong, naramdaman mo ba ang iyong Celestial Ascension Force? Tumango si Karina. Oo. Pagkatapos, bumantong hininga siya, hindi ko inakalang darating ang aking Celestial Ascension Force sa loob ng 10 taon matapos kong matagumpay na malampasan ang aking paghihirap. Sa tingin ko kailangan ko nang umalis. Magandang balita ito, di ba? Bakit ka nagsasalita na parang masama ang sinasabi mo? Umiling si Alvin habang nakangiti. Alvin, hindi ko alam kung kailan tayo magkikita muli, pero hindi ko malilimutan na ang buhay ko ay pagmamay-ari mo. Seryosong sabi ni Karina. Sinabi ni Alvin sa parehong seryosong boses, huwag mo nang banggitin pa. Ang buhay mo ay sa iyo, hindi sa akin. Tinutulungan ko ang kaibigan ko noong pinatay ko ang 9 Tribulation Bodiless Celestial na iyon mula sa Heavenly Wave Mansion. Wala akong inaasahan na kapalit. Wala kang utang sa akin. Bomb! Sisigat na sana si Karina ng isang nakabibinging tugang umalangaw-ngaw mula sa langit. Nakaramdam si Alvin ng walang kapantay na enerhiya sa hangin na bumabalot kay Karina. Kaya ito ang Celestial Ascension Force. Swoosh! Swoosh! Pagkatapos, nakakita si Alvin ng isang kislap ng liwanag. Nang mawala ang kislap ng liwanag, nawala rin si Karina. Nangyari ang lahat sa isang iglap kaya't ilang sandali bago siya nakabawi. Kaya umakyat na siya. Nais ko ang lahat ng pinakamahusay para sa kanya sa Devata Realm. Bagamat itinuturing lamang ni Alvin si Karina bilang isang ordinaryong kaibigan, matagal na silang magkasama. Kaya naman, medyo nag-aalangan siyang humiwalay dito nang bigla itong umalis. Walang piging na hindi natatapos, sana'y magkita tayong muli sa Devata Realm. Pinigilan niya ang pag-aatubili habang sinusundan ang Jade Token na ibinigay sa kanya ni Joshua. Crimson Sky Kingdom. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin na ang Jade Token ay hindi lamang nagdala sa kanya sa Azure Forest Imperial Kingdom kung saan matatagpuan ang 7-Star Sword Sect, kundi dinala rin siya nito sa kanyang bayan, ang Crimson Sky Kingdom. 2,560. Ang bayan ni Alvin sa kanyang kasalukuyang buhay ay sa Saint Province Realm. Para maging eksakto, siya ay nagmula sa Crimson Sky Kingdom na bahagi ng 10 dakilang dinastiya sa Cloud Continent na matatagpuan sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land sa Saint Province Realm. Marami siyang alaala sa Crimson Sky Kingdom. Mayroon siyang ilang mga kaibigan na naninirahan pa rin dito, kaya naman, bumalik siya upang tingnan ang mga ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang maitim na berdeng Jade Token na nagniningning ng isang mahiwagang liwanag ang magdadala sa kanya dito. Dahil ang Jade Token na iyon ang nagdala kay Alvin sa Crimson Sky Kingdom, nagsimulang bumagal ang bilis nito. Nang makita ito, naguluhan si Alvin. Parang bumagal ang bilis nito. Ibig sabihin ba nito ay nasa Crimson Sky Kingdom ang destinasyon? Nag-iwan din si Joshua ng mensahe kay Alvin tungkol sa Dark Green Jade Token. Ayon kay Joshua, nagkataon lang na nakuha niya ang Jade Token. Nang panahong iyon, nakatanggap si Joshua ng mensahe na nagsasabing ang sikreto ng Jade Token ay maaari lamang ma-decrypt ng isang taong may 79 na heavenly veins. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ni Joshua na tuklasin ang sikreto ng Jade Token, ngunit ito ay walang saysay. Mas lalo pang nakumbinsi si Joshua na espesyal ang Jade Token dahil kahit ang clan leader ng pamilyang Reed sa Divine Offering Land, ang kanyang nakatatandang kapatid, ay hindi maaaring mag-iwan ng marka sa Jade Token o ma-decrypt ang sikreto nito. Sinabi rin ni Joshua kay Alvin na nakakilala na siya ng ilang taong may 78 heavenly veins, ngunit hindi pa siya nakakilala ng isang taong may 79 na heavenly veins sa Devata Realms, sa Divine Offering Land, at iba pang mga realm na katulad ng Divine Offering Land. Hindi nga siya sigurado kung may isang taong may 79 na heavenly veins, kaya naman, hindi siya kumbinsido na ang Jade Token ay maaari lamang i-decrypt ng isang taong may 79 na heavenly veins. Nang makilala niya si Alvin ay saka lamang niya natuklasan na may isang taong may 79 na heavenly veins. Hinimok niya si Alvin na tuklasin ang sikreto ng Jade Token dahil pareho silang kumbinsido ng kanyang kapatid na ang Jade Token ay pambihira.
Dahil dito, natitiyak ni Alvin na ang sekreto na taglay ng Jade Token ay kailangang maging pambihira kahit na wala siyang ideya kung bakit tanging isang taong may 79 na heavenly veins lamang ang makakapag-decrypt ng sekreto nito. Hindi na niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin at nag-focus sa Jade Token na nangunguna pa rin. Binigilan niya ang kanyang bilis at patuloy na sinundan ang Jade Token na humina na ang bilis nito. Nasa unahan ng Fresh Breeze Town. Sinundan ni Alvin ang Jade Token papunta sa Swallow Mountain County bago niya nadaanan ang Aurora City. Sa sandaling ito, papalapit na siya sa Fresh Breeze Town. Ang Fresh Breeze Town ang panimulang punto ng kanyang kasalukuyang buhay. Biglang huminto ang Jade Token sa isang lugar na ilang dosenang milya ang layo mula sa Fresh Breeze Town. Natural lang na huminto rin si Alvin. Swoosh! Bigla na lang, ang Jade Token ay nagsimulang manginig ng marahas bago ito tila nag-iba bilang isang kidlat habang lumilipad muli palayo. Sinundan ni Alvin ang Jade Token papunta sa mga tigang na burol. Bagamat ang mga tigang na burol ay malapit sa Fresh Breeze Town, hindi pa siya nakapunta rito noon at wala rin siyang narinig na sino mang pumupunta rito. Dahil sa kung gaano kadelikado ang lupain sa mga tigang na burol, malinaw kung bakit hindi pumunta rito ang mga residente mula sa Fresh Breeze Town. Tutal, dahil sa kanilang mga cultivation base, mahihirapan silang tahakin ang lupain. Ang mga may mas mataas na cultivation base, katulad ni Alvin, ay aalis sa Fresh Breeze Town patungong Aurora City pagkatapos magkaroon ng kaunting lakas. Totoo ang kasabihang, ang tao ay nahihirapan pataas habang ang tubig ay umaagos pababa. Patuloy na sinundan ni Alvin ang Jade Token patungo sa isa sa mga lambak sa mga tiwangwang at tigang na burol. Sa wakas ay tumigil sa paggalaw ang Jade Token at lumutang sa ibabaw ng isang lumulutang na itim na bato. Naguluhan si Alvin. Bagamat mas maitim ang itim na bato kaysa sa mga normal na bato, mukhang napaka-ordinaryo nito. Kung hindi dahil sa Jade Token, hindi niya ito bibigyan ng pansin. Natigilan siya nang makita ito. Dinala ako ng Jade Token dito para lang dalhin ako sa batong ito. Kahit noon, pinulot pa rin ni Alvin ang itim na bato. Tutal, may dahilan kung bakit ang Jade Token na ibinigay ni Joshua ang nagdala sa kanya sa itim na bato. Pagkapulot niya ng itim na bato, isang boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Ang sikreto ng batong ito ay maaari lamang mabuksan ng isang taong may 79 na heavenly veins. Katulad ito ng sinabi ni Joshua kay Alvin. Pinag-aralang mabuti ni Alvin ang itim na bato, ngunit hindi niya makita kung ano ang espesyal sa bato. Ang Jade Token ay nababalutan ng isang mahiwagang liwanag kaya masasabing kakaiba ito. Gayunpaman, walang kakaiba sa itim na bato. Nakatingin si Alvin sa itim na bato ang may pag-aalinlangan sa kanyang mukha nang matuklasan niyang naglalabas ng init ang ibabaw ng bato. Maya-maya, isang mahiwagang liwanag na halos kapareho ng liwanag ng Jade Token ang bumalot sa itim na bato. Napangiti siya ng mapait nang makaramdam ng isang puwersang nagtataboy mula sa itim na bato. Masakit yan. Akala ko ba may isang taong may 79 na heavenly veins na kayang i-decrypt ang sikreto? Bakit hindi ko ma-decrypt ang sikreto? Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay at kinuha ang Jade Token na nakalutang sa hangin. Pagkahawak pa lang ni Alvin sa Jade Token, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Para siyang tinamaan ng kidlat ng biglang dumaloy ang enerhiya ng Jade Token at ng itim na bato sa kanyang mga kamay. Malinaw niyang naramdaman ang pagpasok ng dalawang enerhiya sa kanyang Saint Veins. Dumaloy ang dalawang enerhiya sa kanyang 79 na Saint Veins bago bigla itong nagsanib na ikinagulat niya. Natuklasan niya na hindi niya mapigilan ang pagsasanib ng dalawang enerhiya. Sa sandaling ito, lubos niyang nalalaman ang agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ng dalawang misteryosong enerhiya. Natural lang na nakaramdam ng pangamba si Alvin. Hindi siya sigurado kung paano siya maaapektuhan ng pagsasanib ng dalawang enerhiyang ito. Sino ang mag-aakala kung makakasama ito sa kanya? Sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin na ang dalawang enerhiyang nagsanib ay muling naghiwalay at sumugod sa kanyang kaliwa at kanang kamay patungo sa Jade Token at Blackstone. Wala na sila. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Talagang nag-aalala siya na baka magkaroon ng negatibong epekto sa kanya ang mga enerhiyang tumatakbo sa kanyang katawan kanina.
Sa sandaling ito, ang itim na bato sa kanyang kaliwang kamay at ang maitim na berdeng jade token sa kanyang kanang kamay ay biglang naglabas ng liwanag na sumikat sa kalangitan bago siya napilitang bitiwan ng isang enerhiya ang kanyang mga hawak sa mga bagay na iyon. Pagkatapos, ang dalawang bagay ay lumipad palabas ng kanyang kamay at pumailang lang sa ere. Anong nangyayari? Pinanood ni Alvin ang jade token at itim na bato na lumipad palabas ng kanyang kamay na nagsimulang magliwanag ng napakaliwanag, dahilan para magmukha silang dalawang nagliliyab na araw. Sa isang iglap, biglang lumipad ang dalawang bagay at nagbanggaan. 2,561. Hindi inaasahan ni Alvin na bigla na lang magbabanggaan ang itim na bato at ang maitim na berdeng jade token. Akala niya ay parang pagbangga ng Mars sa lupa ang banggaan, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, hindi man lang ito nagdulot ng anumang ingay. Patuloy niyang pinanood ang kakaibang pagsasama ng dalawang bagay. Ano ito? Sa sandaling magsanib ang dalawang bagay, isang kislap ng liwanag na mas maliwanag pa kaysa sa nakapapasong araw sa katanghaliang tapat ang lumitaw, dahilan upang ipikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Bago pa man niya maimulat ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang isang maringal at makapangyarihang puwersa na bumagsak sa kanya bago siya nito pinalipad pabalik. Ang puwersa ay parang sinauna na parang nakita nito ang mga pagbabago sa buhay. Pagkatama nito kay Alvin, tila pinigilan nito ang kanyang lakas. Hindi niya man lang magawang gamitin ang kanyang enerhiya para labanan ang enerhiyang ito. Ang enerhiya ay tumama ng diretso sa kanyang dibdib, parang hinampis siya ng mabigat na martilyo. Naapektuhan ang kanyang mga panloob na organo, dahilan para sa mukha siya ng dugo. Halos hindi nakapag-ipon si Alvin ng lakas para patatagin ang sarili matapos siyang mapalipad ng malayo. Nang makabawi siya, ang unang pumasok sa isip niya ay may bumangga sa kanya. Sumigaw siya, "Sino yan?" Gayunpaman, nang maingat na sinuri ni Alvin ang kanyang paligid, natuklasan niyang walang tao sa paligid. Isang piraso lamang ng bagay na parang metal ang kanyang nakita na nakapalibot sa kanya. Naguluhan si Alvin. Saan napunta ang jade token at itim na bato? Tila nawala ang mga ito matapos magsama. Napagtanto lamang niya ang nangyari nang makaramdam siya ng medyo pamilyar na aura mula sa malametal na bagay. Ang aura ay katulad ng enerhiyang nagpalipad sa kanya kanina. Ang piraso ba ng metal na ito ay produkto ng pagsasama ng itim na bato at ng maitim na berdeng jade token? Anong nangyayari? Bakit sumanib sa bato ang jade token na ibinigay sa akin ng ikatlong tiyuhin at naging malametal na bagay na ito? Maingat na nilapitan ni Alvin ang parang metal na bagay na nababalot ng mahiwagang liwanag. Nang masiguro niyang hindi siya nito aatakihin, maingat niya itong inabot para abutin. Pinag-aralan niya itong mabuti at tinimbang sa kanyang kamay. Matalim ang dulo nito, na para bang nabali mula sa isang bagay. Bumulong siya sa kanyang sarili, parang isang depektibong piraso ng metal. Medyo makapal. Ano itong mga sulat at disenyo dito? Hindi maintindihan. Nang hawakan niya ang piraso ng metal, naramdaman niya ang sinaunang aura mula rito. Parang matagal na itong umiiral. Ano ba talaga yan? Ang tanging sigurado ako ay hindi ito isang ordinaryong bagay. Kumunat ang noo ni Alvin habang patuloy niya itong pinag-aaralan. Ang puwersa lamang mula sa malametal na bagay ay sapat na para paliparin siya at masugitan. Talagang hindi ito isang ordinaryong bagay. Maya-maya, nagpasya siyang subukan ng tubig at ipinadala ang kanyang banal na kamalayan sa malametal na bagay. Nagulat siya nang makita niya ang mga nakasulat at ang mga disenyo sa malametal na bagay ay tila nabuhay nang ipadala niya ang kanyang banal na kamalayan dito. Nagsimula rin itong maglabas ng kakaiba at nakakatakot na aura. Para itong isang walang hanggang kalaliman, patuloy nitong nilalamon ang kanyang banal na kamalayan kahit gaano pa siya karami ang ipadala dito. Bilang resulta, wala siyang nakitang anumang kapaki-pakinabang sa tila may depektong piraso ng metal na ito. Tiningnan niya ang basag na piraso ng metal nang may bahid ng takot sa kanyang mga mata habang binawi niya ang kanyang banal na kamalayan. Pakiramdam niya ay may hawak siyang bomba. Ano ba ito? Ang banal na kamalayan ay nagmumula sa kaluluwa ng isang tao. Dahil madali nitong malalamon ang aking banal na kamalayan, iniisip ko kung kaya rin ba nitong sumipsip ng mga atake ng kaluluwa.
Matapos itong pag-isipan sandali, naghagis siya ng isang atake ng kaluluwa sa depektibong piraso ng metal. Sa sandaling tumama ang soul attack ni Alvin sa depektibong piraso ng metal, ganoon din ang nangyari. Ang enerhiya mula sa mga sulat at disenyo sa piraso ng metal ay sumipsip ng atake. Lumiwanag ang kanyang mga mata ng bulalas niya, tunay ngang kaya nitong sumipsip ng mga soul attack. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng saya sa sandaling ito. Dahil dito, hindi ko na kailangang matakot sa mga atake ng kaluluwa mula sa mga walang katawan na celestial sa mga makamundong kaharian, nasa sabik na naisip ni Alvin sa sarili. Tutal, hindi na niya kailangang matakot sa mga walang katawan na celestial na Nagel Inang sa pamamaraan ng Soul Congregation Embodiment. Tiningnan niya ngayon ang bagay na parang isang kayamanan sa kabila ng hitsura nito. Ang Jade Token na ibinigay sa kanya ni Joshua mula sa Divine Offering Land ay malinaw na espesyal. Ganito rin ang masasabi tungkol sa itim na bato. Ang produkto ng pagsasama ng dalawa sa mga pambihirang bagay na ito ay tiyak na magiging pambihira rin. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang inaalala ang nangyari noong hawak niya ang itim na bato at ang Jade Token kanina. Bumulong siya sa sarili, may iba pa sa piraso ng metal na ito kaysa sa kakayahang lumunin ang mga atake ng kaluluwa. Sigurado akong mayroon din itong iba pang mga sekreto. Gayunpaman, ang kasalukuyan kong lakas ay malamang na hindi sapat upang mabuksan ang lahat ng mga sekreto nito ngayon. Malamang din na ang piraso ng metal na ito ay lumitaw dahil sa aking 79 na Saint Veins. Naalala niya ang mga enerhiya mula sa Jade Token at ang itim na bato ay biglang pumasok sa kanyang katawan at kumalat sa kanyang 79 na Saint Veins, na kilala rin bilang Heavenly Veins sa Devata Realms, bago pa man nagsama ang mga enerhiya. Masasabing ang depektibong piraso ng metal ay resulta ng pagsasanib sa pagitan ng itim na bato at maitim na berdeng Jade Token matapos kumalat ang kanilang mga enerhiya sa kanyang 79 na Saint Veins. Naisip niya, siguro na-decrypt ko na ang sikreto ng Jade Token. Ngayon kailangan ko nang i-decrypt ang mga sikreto ng metal na pirasong ito. Ano kaya ito? Saan ito naputol? Gayunpaman, malaking pakinabang ito para sa akin. Sa depektibong metal na pirasong ito, kahit naharapin ko pa ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial na nakapag-master na ng Soul Congregation Embodiment Technique, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Muling nagliwanag ang kanyang mga mata nang maisip niya ito. Maya-maya, itinago niya ang depektibong metal na piraso sa kanyang spatial ring na parang isang mahalagang kayamanan. 2,562. Bagamat hindi mahirap para kay Alvin na patayin ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial ngayon, kung ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial ay maglalabas ng soul attack ng mas mabilis kaysa sa pagpatay niya sa 9 Tribulation Bodiless Celestial, wala siyang magagawa para labanan ang soul attack dahil hindi niya ito kayang labanan gamit ang kanyang lakas. Tutal, ang mga pisikal na atake ay iba sa mga soul attack. Gayunpaman, dahil taglay niya ngayon ang misteryoso at nakakatakot na depektibong piraso ng metal, magagamit niya ito upang lumunin ang mga soul attack mula sa 9 Tribulation Bodiless Celestials na Nagel Inang ng Soul Congregation Embodiment Technique. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng paraan para kontrahin ang mga soul attack. Huminga ng malalim si Alvin upang kumalma. Tumangala siya sa langit habang bumubulong, "Salamat, ikatlong tiyuhin." Nagpasalamat siya kay Joshua na nagmula sa banal na lupain ng mga alay. Bagamat ang piraso ng metal ay hindi direktang ibinigay sa kanya ni Joshua, hindi niya makukuha ang piraso ng metal na ito kung wala ang Jade Token. Bukod dito, binigyan din siya ni Joshua ng 7 butas na kahangahangang espada. Ang espada ay isang Devata artifact na maihahambing sa mga nangungunang celestial weapons sa Devata Realms kahit na nawala na ang kaluluwa ng artifact nito. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvin nang maalala niyang malapit na siya sa Fresh Breeze Town, ang kanyang bayan. Napaisip siya sa sarili, kumusta na kaya sila ngayon? Pagdating niya sa Fresh Breeze Town, lalong lumawak ang kanyang ngiti nang makita niyang maunlad ang bayan at maayos naman ang kalagayan ng mga miyembro ng pamilyang Lysander. Pagkatapos noon, pumunta siya sa Aurora City, sa County City ng Swallow Mountain County, at sa Imperial City ng Crimson Sky Kingdom. Nang makita niyang maayos ang pamumuhay ng lahat ng kanyang mga dating kaibigan, hindi niya sila ginulo at tahimik na umalis.
Kasunod nito, pumunta siya sa Azure Forest Imperial Kingdom at sa Seven Star Sword Sect. Ang Seven Star Sword Sect ang unang sekta na kanyang sinalihan kaya't malalim ang pagkakaugnay niya rito. Sa isang punto, nawasak ang sekta. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga pagsisikap, nagawa ng sekta na muling itayo ang sarili nito at tila maayos ang takbo. Sa kasalukuyan, ito ang naging numero 1 sekta sa Azure Forest Imperial Kingdom. Sino ang mag-aakala na ang mapagpakumbabang binata na nakasuot ng lila na sumali sa Seven Star Sword Sect ilang dekada na ang nakalilipas ay mayroon ng walang talo na kapangyarihan sa Saint Province Realm. Habang nakatayo si Alvin sa ibabaw ng Seven Star Sword Sect, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Sa isang kisap mata lang, ilang dekada na ang lumipas. Sa panahong ito, napakaraming bagay ang nagbago. Matapos umalis si Alvin sa sekta at sa Azure Forest Imperial Kingdom, tiningnan niya ang ilan pang mga dating kaibigan. Saka lamang niya iniwan ang 10 dakilang dinastiya, ang Cloud Continent, at ang Lower Province ng Dao Martial Saint Land. Rare. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at lumikha ng butas sa kawalan. Sa isang iglap, nawala siya mula sa ibabang lalawigan ng Dao Martial Saint Land. Nang sa wakas ay muling lumitaw siya, nakabalik na siya sa itaas na lalawigan ng Dao Martial Saint Land. Pagbalik ni Alvin sa mataas na lalawigan, nagtungo siya sa Sin City sa gitnang rehiyon upang bisitahin ang ilan sa kanyang mga dating kaibigan. Ang mga taong ito ay sina Aseng, isang disipulo ng Wandering Saint Palace ng Human Devil, at si Hogarth, ang Palace Master ng Wandering Saint Palace na nakilala siya bilang ang tunay na Palace Master. Kuya Alvin, binabati kita. Hindi maiwasan ni Aseng na makaramdam ng kaunting kaba kahit alam niyang hindi siya hahamakin ni Alvin dahil lang sa lumakas na ito. Kung tutuusin, ibang-iba na si Alvin kaysa dati. Kung sasabihin mang walang talo si Alvin sa Saint Province Realm, walang sino man ang tatanggi dito. Ngumiti si Alvin at tumango. Salamat. Pagkatapos, tumingin siya kay Aseng at nagtanong, kumusta ka sa loob ng maraming taon? Ayos lang ako. Naantig si Aseng. Tila nag-aalala pa rin si Alvin para sa kanya. Magaling yan. Tumango si Alvin. Humarap siya kay Hogarth na nakatayo sa tabi ni Aseng at binati ito ng may bahagyang ngiti, Palace Master Yates, matagal na tayong hindi nagkikita. Muntik nang mapaluhod si Hogarth sa takot nang marinig niya ang paraan ng pagtawag sa kanya ni Alvin. Guro, pwede mo na akong tawaging Little Hogarth. Nahihiya ako, labis na nahihiya, na tinawag mo akong Palace Master. Tumingin si Alvin sa likuran ni na Hogarth at Aseng at gulat na nagtanong, nasaan si Wendy? Hindi ba siya dumating? Sumagot si Aseng, si Sister Wendy ay nagsagawa ng saradong paglilinang. Tiyak na hindi niya masasabi kay Alvin na hindi pumunta si Wendy sa Sin City dahil hindi nito matiis na makita si Alvin at ang kanyang asawa. Nanatili si Alvin at nakipag-usap ng ilang sandali kina Aseng at Hogarth, at bago siya umalis, binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng isang token upang makapunta sila sa angkan ng mga Phoenix para humingi ng tulong kung kinakailangan. Dati, si Alvin ay pumunta sa angkan ng mga Phoenix at binigyan sila ng 2 Celestial Supreme Treasures. Dahil dito, itinuring siya ng buong angkan ng mga Phoenix bilang kanilang tagapagtaguyod. Binigyan nila siya ng maraming bihirang plume bilang tanda ng pasasalamat. Nangako sila na sino mang pupunta sa angkan ng mga Phoenix na may dalang mga plume ay tatanggap ng kanilang tulong at ituturing nila ang mga ito na parang sila si Alvin. Ang mga token na ibinigay ni Alvin kina Aseng at Hogarth ay tiyak na ang mga napakabihirang plume na ito. Pagkatapos noon, naghanda si Alvin para umalis sa Saint Province Realm. Nang makapasok siya sa Beyond Heaven Secret Zone, pakiramdam niya ay matagal na panahon na ang nakalipas mula nang umalis siya sa lugar na ito. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng isang tao mula sa Yanhuang Realm upang gabayan siya patungo sa pasukan ng nasabing kaharian. Sa isang kisap mata lamang, nakarating si Alvin sa Yanhuang Realm. Kinuha niya ang token na kulay lila ginto na ibinigay sa kanya ni Randolph na magdadala sa kanya sa Yellow the Arch Mansion. Naisip niya, sa palagay ko ay dapat nang umalis sina Elder Brother Randolph at Lizardo sa Beyond Heaven Secret Zone at bumalik sa Yellow the Arch Mansion ngayon. Ang Yellow the Arch Mansion ay isang hindi kilalang at nakatagong puwersa sa Yanhuang Realm. Bagamat karamihan sa mga tao ay nakarinig na nito, hindi nila alam kung saan ito matatagpuan.
Sa kanyang paglalakbay, nakarinig si Alvin ng maraming chismis tungkol sa kanyang sarili. Marami sa mga chismis ay tungkol sa pagpatay niya sa Nine Tribulation Bodiless Celestial mula sa Heavenly Wave Mansion. Parang sumikat na ako sa Yanhuang Realm. Maraming tao ang nakaramdam na ang Nine Tribulation Bodiless Celestial ay namatay ng hindi makatarungan. Naisip nila na kung alam ng Nine Tribulation Bodiless Celestial na si Alvin ay isa lamang Eminent Celestial, mapapatay niya sana si Alvin gamit ang isang spiritual attack. Nang marinig ito ni Alvin, bahagya lamang siyang napangiti. Sa katunayan, noong panahong iyon, sumugal siya na ang Nine Tribulation Bodiless Celestial ay hindi maglalakas loob na gamitin ang kanyang banal na kamalayan upang suriin ang kanyang cultivation base sa takot na masaktan siya. Tutal, mayroon silang impresyon na siya ay isang Nine Tribulation Bodiless Celestial. Inihanda rin niya ang kanyang sarili para sa posibilidad na matuklasan ng Nine Tribulation Bodiless Celestial na isa lamang siyang Eminent Celestial. Sa oras na iyon, mabilis siyang aatake bago pa man makapag-atake ang Nine Tribulation Bodiless Celestial ng isang soul attack. Matapos maglakbay ng isang buwan, hindi maiwasan ni Alvin na mag-isip, gaano katagal bago ako makarating sa aking destinasyon. Dahil hindi niya alam ang lokasyon ng Yellow Day Arch Mansion, hindi siya maaaring maglakbay sa pamamagitan ng Interstellar Transportation Formation ng bawat kalawakan. Maaari lamang siyang maglakbay sa kalawakan, sinusundan ng patnubay ng token mula sa Yellow Day Arch Mansion. Nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Tutal, isang buwan na siyang naglalakbay ng napakabilis, ngunit, hindi pa rin siya nakakarating sa Yellow Day Arch Mansion. Sa kanyang kasalukuyang bilis, maaari na siyang maglakbay mula sa liblib na Milky Way patungo sa Coste Galaxy. Pagkatapos ng 2 buwan pang paglalakbay ni Alvin, sa wakas ay nakarating siya sa lugar kung saan matatagpuan ang Yellow Day Arch Mansion. Bagamat isang nakatagong kapangyarihan ang Yellow Day Arch Mansion, namumuno pa rin ito sa isang medyo malaking kalawakan dahil isa ito sa mga nangungunang puwersa sa Yanhuang Realm. Sa ilalim ng gabay ng lilang ginto na token, nakarating si Alvin sa planetang pinagmula na pinamumunuan ng Yellow Day Arch Mansion. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa labas ng lupain ng Yellow Day Arch Mansion. Swoosh! Swoosh! Pagdating ni Alvin sa labas ng panloob na mansyon ng Yellow Day Arch Mansion, isang grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo ang hamarang sa kanyang daan. Malamig na tiningnan ng pinuno ng grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo si Alvin. Pabaya niyang tinanong, "Sino ka? Ano ang layunin mo sa pagpunta sa aming Yellow Day Arch Mansion?" "Ako si Alvin. Nandito ako para hanapin si Kuya Randolph. Iniisip ko kung nakabalik na ba siya mula sa Beyond Heaven Secret Zone." Magalang na sagot ni Alvin. Tutal, pumunta siya rito para bisitahin ang kanyang mga kaibigan, hindi para maghanap ng gulo. Alvin. Nanlaki ang mga mata ng grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo, kasama na ang pinuno, sa gulat nang marinig nila ang pagpapakilala ni Alvin sa sarili. Ang pinuno ang unang nakabawi ng kanyang katinoan. Pinagmasdan niya ang gwapong binata na nakasuot ng lila sa harap niya. Tila akma ang binata sa mga paglalarawan sa mga chismis. Maya-maya, may napansin siyang isang bagay na walang duda na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Alvin. Iyan ba ang lilang ginto na token? Ang kanyang mga mata na may bahid ng lamig ay naging mainit. Yumuko siya at magalang na nagsabi, "Pagbati, Panginoong Alvin." "Pagbati, Panginoong Alvin." Sumunod din ang iba pang nagpapatrulyang mga disipulo at binati si Alvin nang makita nilang yumuyuko ang kanilang pinuno kay Alvin. 2,563. Sinenyasan ng pinuno ng grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo si Alvin na sumunod sa kanya pagkatapos niyang magalang na batiin si Alvin. "Panginoong Alvin, inutusan kami ng aming matandang ninuno na akayin kaagad sa kanya kung pupunta ka." Tumanggaw si Alvin at sinundan ang pinuno ng grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo papasok sa panloob na mansyon ng Yellow Day Arch Mansion. Hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok sa Yellow Day Arch Mansion, narinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanya. "Kapatid na Alvin." Tumangala si Alvin at nakita ang isang figure na lumilipad patungo sa kanya. Ang figure ay pagmamayari ng isang matandang lalaki.
Siya ay walang iba kundi si Randolph, ang Nine Tribulation Bodiless Celestial at ang matandang ninuno ng Yellow the Arch Mansion, na nakilala niya sa Beyond Heaven Secret Zone. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang makikitang sumusunod kay Randolph. Matangkad at gwapo ito at may maayos na kilay. Naglalabas din siya ng kahangahangang aura. Ang Mansion Master ng Yellow the Arch Mansion. Nakilala ni Alvin ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa isang sulyap lamang. Narinig na niya si Aiden na nagsasalita tungkol sa Mansion Master ng Yellow the Arch Mansion dati. Alam niyang ang Mansion Master ay isang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Sa lakas, pangalawa lamang siya sa dalawang matandang ninuno na 9 Tribulation Bodiless Celestials. Mas malakas siya kaysa sa iba pang 8 Tribulation Bodiless Celestials sa Yellow the Arch Mansion. Kuya, nakangiting bati ni Alvin kay Randolph na lumapit sa kanya. Natuklasan niya na ang tingin ni Randolph ay iba na kumpara noong nasa Beyond Heaven Secret Zone sila. Bukod dito, nagbago rin ang paraan ng pagtawag niya kay Randolph. Nagbago ito mula sa Little Brother Alvin patungong Brother Alvin. Hindi na siya nagulat dito. Tutal, hindi na siya ang dating taong nasa Beyond Heaven Secret Zone. Higit sa lahat, halos lahat ng puwersa sa Yanhuang Realm ay malamang na nalaman na niya ang pagpatay sa 9 Tribulation Bodiless Celestial sa Heavenly Wave Mansion. Nang makabawi sa katinoan ng pinuno ng grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo, dali-dali siyang yumuko kay Randolph at sa marangal na lalaking nasa katanghaliang gulang. Pagbati, matandang ninuno. Pagbati, Panginoong Guro ng Mansyon. Tila tama ang hula ni Alvin. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay, tunay nga, ang Mansion Master ng Yellow the Arch Mansion. Bahagyang tumango si Randolph. Samantala, sinabi ng Mansion Master ng Yellow the Arch Mansion sa pinuno ng grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo, maaari na kayong umalis. Sasalubungin natin si Lord Alvin mula rito. Kahit ang Mansion Master ng Yellow the Arch Mansion, isang 8 Tribulation Bodiless Celestial, ay tinawag si Alvin bilang Lord Alvin. Sa kanyang palagay, si Alvin ay kapantay ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial o posibleng mas malakas pa. Alam na alam niya ang tanging paraan para mapatay ng isang 9 Tribulation Bodiless Celestial si Alvin ay kung nilinang nila ang Soul Congregation Embodiment Technique. Kahit na noon, magagawa lamang nila ito kung mahuli nila siya ng hindi handa. Bukod dito, na-master pa ni Alvin ang isang kakaibang teknik na kayang agawin ang armas ng isang tao, kabilang ang Celestial Supreme Treasures. Opo, Ginoo, sagot ng pinuno ng grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo. Bago siya umalis, sumulyap siya kay Alvin. Mas lalong lumakas ang respeto sa kanyang mga mata. Tutal, kahit ang kanyang Mansion Master ay tinawag si Alvin bilang isang Panginoon. Pagkatapos umalis ng pinuno ng grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo, ang Mansion Master ng Yellow the Arch Mansion ay yumuko ng may paggalang. Ako si Zil Ian, ang Mansion Master ng Yellow the Arch Mansion. Pagbati, Panginoong Alvin. Tumango si Alvin bilang tugon. Nanatili siyang kalmado kahit na ang taong magalang na bumati sa kanya ay ang Mansion Master ng Yellow the Arch Mansion. Kung tutuusin, sa kanyang kasalukuyang lakas, higit pa sa karapat-dapat siya sa ganitong karangalan. Kapatid na Alvin, mag-usap tayo sa malaking bulwagan. Ngumiti si Randolph at sinenyasan si Alvin na sumunod sa kanya. Pagkatapos, pinangunahan ng Mansion Master ng Yellow the Arch Mansion na si Zil Ian sina Alvin at Randolph papunta sa malaking bulwagan. Hiniling pa nga ni Zil Ian at Randolph kay Alvin na umupo sa pangunahing upuan sa bulwagan. Bagamat pinapabore ni Zil Ian si Alvin, masasabing malamang na hindi matatanggap ni Alvin ang ganitong pagtrato kung hindi kumalat ang balita tungkol sa pagpatay niya sa 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Heavenly Wave Mansion. Tutal, noong nasa Beyond Heaven Secret Zone sila, naramdaman lang ni Randolph na malakas si Alvin at may lakas na maihahambing sa isang ordinaryong 9 Tribulation Bodiless Celestial. Maaaring mas mahina pa si Alvin kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa kasalukuyan, pakiramdam niya ay tiyak na mamamatay siya kung maglalaban sila. Bagamat kumpiyansa siyang mas malakas siya kaysa sa 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Heavenly Wave Mansion, hindi gaanong kalaki ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas.
Nagawa ni Alvin na patayin ang 9 Tribulation Bodiless Celestial na iyon sa isang suntok lamang. Sa makatuwid, alam niyang ang kasalukuyang Alvin ay iba sa nakaraan. Naupo si Randolph sa kanan ni Alvin bago nagsimulang humingi ng tawad, "Kapatid na Alvin, dahil ang aking kuya ay pumasok sa isang closed-door cultivation, hindi kanya mababati. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya." Ang kanyang nakatatandang kapatid ay ang isa pang matandang ninuno at 9 Tribulation Bodiless Celestial sa Yellow the Arch Mansion, si Rocky. Matapos humingi ng tawad si Randolph, bumaantong hininga siya, "Hindi ko inakalang gagawa ka ng isang bagay na ganito kalaki sa Yanhuang Realm habang ako ay nasa Beyond Heaven Secret Zone. Dapat mong malaman na sa ating Yanhuang Realm, matagal na panahon na mula nang mapatay ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial." Labis siyang nagulat nang marinig niya ang tungkol sa nagawa ni Alvin nang bumalik siya sa Yanhuang Realm. "Swerte lang ako." Mapagkumbabang umiti si Alvin. Umiling si Randolph. "Kapatid na Alvin, masyado kang mapagpakumbaba. Ang dahilan kung bakit walang namamatay na 9 Tribulation Bodiless Celestial sa mahabang panahon ay hindi dahil sa kawalan ng alitan sa pagitan nila. Halimbawa, kung lalabanan ko ang 9 Tribulation Bodiless Celestial ng Heavenly Wave Mansion, na pinatay mo, matatalo ko lang siya pagkatapos ng 100 galaw. Gayunpaman, hindi ko siya mapapatay. Gayon din, mahirap para sa amin na 9 Tribulation Bodiless Celestials na pumatay ng isa pang 9 Tribulation Bodiless Celestials. Sa pinakamarami, sila lang ang matatalo namin. Gayunpaman, dahil kaya mong pumatay ng 9 Tribulation Bodiless Celestials, ipinapakita nito na nakatayo ka sa tuktok ng lahat ng nilalang sa makamundong kaharian. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na paggalang habang nakatingin kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Alvin ay isang eminent celestial lamang, ang lakas ni Alvin ay higit pa sa karapat-dapat sa kanyang paggalang. Gaano man kalakas ang isang tao, palaging may mas malakas. Ang tugatog ng lahat ng pag-iral sa mga makamundong kaharian. Hindi ako nangangahas na tanggapin ang papuri na ito. Umiling si Alvin. Sino ang mag-aakala kung mayroong isang makapangyarihang nilalang na mas malakas kaysa sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial sa mga makamundong kaharian? Tutal, ang mga celestial na mas malakas kaysa sa dakilang pangkalahatang gininto ang celestial ay malayang makakapaglakbay pabalik-balik sa pagitan ng mga Devata Realm at mga makamundong kaharian. Nagpatuloy sa pakikipag-usap si Alvin kay Randolph ng ilang sandali. Habang nag-uusap sila, hindi sumingit si Zillian at tahimik na tumayo sa gilid, naghahain ng tsaa sa kanilang dalawa. Maya-maya, nagtanong si Alvin, "Kuya, nandito ba si Lizardo?" Pumayag si Lizardo na maging panauhing elder sa Yellow the Arch Mansion noong sila ay nasa Beyond Heaven Secret Zone. Masasabing ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumunta sa Yellow the Arch Mansion ay para makita si Lizardo. Gusto niyang makita muli ang kanyang matalik na kaibigan bago siya umakyat sa isang Devata Realm. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Randolph. Samantala, ang Panginoon ng mansyon na si Zillian, na nakatayo sa gilid, ay nabitawan ang tiko na hawak niya sa lupa, na siyang dahilan ng pagkabasag nito. Hindi hanggal si Alvin. Nang makita niya ang reaksyon ni Randolph at Zillian, alam niyang may mali. Nagbago rin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Masungit niyang tanong, "Ano iyon? May nangyari ba kay Lizardo? Sabihin mo sa akin, kuya, ano ang nangyari kay Lizardo?" May bahid ng pagkagilty sa mukha ni Randolph nang sabihin niya, "Kapatid na Alvin, pasensya na sa hindi ko pag-aalaga kay Elder Lizardo." Nagdilim ang ekspresyon ni Alvin at nanlamig ang kanyang mga mata. Tumaas din ng husto ang kanyang boses nang magsalita siya, "Anong nangyari?" "Alvin, hindi mo masisisi ang matandang ninuno para dito. Lahat ng ito ay dahil sa dalawang iyon mula sa pamilyang Gongsun. Hinahangad nila ang iyong pamamaraan na kayang agawin ang Celestial Supreme Treasures. Kaya naman, pagkabalik ni Elder Lizardo sa aming Yellow the Arch Mansion, lumapit sila, sinaktan ang matandang ninuno, kinuha si Elder Lizardo. Gusto kanilang takutin gamit si Lizardo para ituro mo sa kanila ang pamamaraan mo. Ang isa pa naming matandang ninuno ay nasa closed-door cultivation at malapit ng harapin ang kanyang ika-10 Bodiless Celestial Tribulation kaya hindi namin siya ginulo.
Gayunpaman, kahit na naroon pa ang isa pang matandang ninuno noong panahong iyon, maaaring hindi siya ang makakatapat ng dalawang iyon mula sa pamilyang Gongsun. Tutal, isa sa kanila ang kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa Yanhuang realm. Bumantong hininga si Zillian nang matapos siyang magsalita. Pamilya Gongsun. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata na naging parang yelo. 2,564. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ni Alvin ang tungkol sa pamilyang Gongsun. Noong naglalakbay siya kasama si Karina mula sa Costa Galaxy patungo sa kalawakan kung saan matatagpuan ang mundo, napag-usapan nila ang tungkol sa mga puwersa sa Yanhuang realm na kinabibilangan ng pamilyang Gongsun. Nang panahong iyon, nalaman niya na ang pamilyang Gongsun ay isa sa mga nangungunang puwersa, kasama ang Yellow the Archmansion, sa Yanhuang realm. Tinansya niya na mas malakas pa sila kaysa sa Mount Wuguo sect at sa Celestial Master sect. Katulad ng Yellow the Archmansion, ang pamilyang Gongsun ay mayroong 2 9 Tribulation Bodiless Celestials at mahigit 5 8 Tribulation Bodiless Celestials. Gayunpaman, mas marami silang 7 Tribulation Bodiless Celestials kumpara sa iba. Higit sa lahat, isa sa 2 9 Tribulation Bodiless Celestials ang kinikilala bilang pinakamalakas na tao sa Yanhuang realm. Nabalitaan ko na ang pamilyang Gongsun ay mga inapo rin ni Jabari, ang matandang ninuno ng Yellow the Archmansion. Tanong ni Alvin habang malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang emosyon ay parang isang uno sa sandaling ito. Oo. Tumanggaw si Randolph. Hindi ko alam kung kailan naghiwalay ang mga inapo. Sa kung anong dahilan, naging masugid kaming magkaaway. Dati kaming iisang pamilya, pero ngayon ang isa ay may apelidong Gongsun, habang kami naman ay may apelidong Jabari. Ganito rin sa Devata Realms. Nagpatuloy si Randolph sa pagsasabing, nabalitaan kong mas matindi ang labanan sa pagitan ng Yellow the Archmansion at ng pamilyang Gongsun sa Devata Realms. Halos araw-araw ay may namamatay. Gayunpaman, kung sino man ang makaligtas, kahit na siya ay mula sa pamilyang Gongsun ng Yellow the Archmansion, makakapagsanay sila sa ilalim mismo ng matandang ninuno. Naging magalang ang kanyang tono nang banggitin niya ang matandang ninuno. Si Jabari ay parang isang Diyos para sa lahat ng nasa Yellow the Archmansion at sa pamilyang Gongsun. Batay sa sinabi mo, ang laban sa pagitan ng pamilyang Gongsun at ng Yellow the Archmansion ay palihim na sinangayunan ni Jabari. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Hindi mahirap para sa kanya na maunawaan ito. Masasabi mo iyan. Tumanggaw si Randolph. Tunay ngang ambisyoso si Jabari. Gumamit pa nga siya ng ganitong paraan para sanayin ang kanyang mga inapo. Dati, sinabi ni Elder Hat, ang three-legged golden crow at ang espirito ng pagoda ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, kay Alvin na si Jabari, ang Yellow Emperor ng planet Yanhuang, ay naging isang malupit na pinuno matapos umakyat sa Devata Realm at maging isang Heavenly Emperor. Hindi mahirap paniwalaan na ang alitan sa pagitan ng mga inapo ay bahagi ng plano ni Jabari. Ang kanyang layunin ay piliin ang pinakamahusay sa kanyang mga inapo upang sanayin sa kanyang tabi. Tutal, isa lamang siyang tao. Imposible para sa kanya na personal na sanayin ang bawat isa sa kanyang mga inapo. Napakalamig ng mga mata ni Alvin na tila naging dahilan ng pagbaba ng temperatura sa paligid. Bumulong siya, hindi mahalaga kung ang pamilyang Gongsun ay mga inapo ni Jabari. Dahil hinahangad nila ang Sovereign Heart Sword Technique at dinukot ang kaibigan ko para takutin ako, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Pagkatapos, lumingon si Alvin kay Randolph at nagtanong, Kuya, nasaan ang pamilyang Gongsun? Ang kanyang mga mata ay puno ng hanggaring pumatay na parang balak niyang patayin ang bawat miyembro ng pamilyang Gongsun. Plano niyang pumunta sa pamilyang Gongsun upang iligtas si Lizardo sa sandaling makuha niya ang kanilang lokasyon. Pagbabayaran niya sila sa kanilang mga ginawa. Kapatid na Alvin. Tila hindi nagulat si Randolph sa reaksyon ni Alvin. Pinag-isipan niya ito sandali bago sinubukang pigilan si Alvin. Alam kong hindi ka mahina, at natuto ka ng isang teknik para agawin ang Celestial Supreme Treasures. Wala akong duda na kaya mong patayin kahit ang pinakamalakas sa 9 Tribulation Bodiless Celestials. Gayunpaman, ang pamilyang Gongsun ay hindi ganoon ka-simple.
Nagpatuloy si Randolph sa pagsasabing, hindi pa kasama ang iba, ang pinakamalakas na tao sa Yan Huang Realm ay hindi lamang isang Nine Tribulation Bodiless Celestial, kundi na master din niya ang Soul Congregation Embodiment Technique. Matyaga niyang ipinaliwanag, marahil, kung hindi niya dinukot si Elder Lizardo, baka mahuli mo siya ng hindi handa at mapatay. Gayunpaman, dahil dinukot niya si Elder Lizardo, tiyak na inaasahan niya ang iyong pagdating. Tiyak na mag-iingat siya laban sa iyo. Halos imposible para sa iyo na patayin siya bago pa siya mag-atake ng kaluluwa. Kalmado at relax pa rin si Alvin kahit na narinig niya ang mga sinabi ni Randolph. Salamat sa paalala, kuya. Gayunpaman, alam ko ang ginagawa ko. Mayroon ka bang star chart ng kalawakan kung saan matatagpuan ang Yellow Day Arch Mansion at ang pamilyang Gongsun? Gusto ko sanang hiramin ang mga ito. Nag-aalangan na tanong ni Randolph, kapatid na Alvin, sigurado ka ba rito? Kaya niyang gumamit ng mga soul attack. Kung gayon, walang pakialam na sagot ni Alvin. Tila hindi siya nababagabag sa katotohanang nilinang ng Nine Tribulation Bodiless Celestials ang Soul Congregation Embodiment Technique. Nang makita ito, naramdaman ni Randolph na maaaring mas malakas si Alvin kaysa sa kanyang inaakala. Gayunpaman, wala siyang ideya kung gaano kalakas ang lakas ni Alvin. Kapatid na Alvin, dahil nakapagdesisyon ka na, sasamahan din kita sa biyaheng ito. Patuloy na sinabi ni Randolph, tutal, si Elder Lizardo ay dinala sa ilalim ng aking ilong. Malamig din ang kanyang mga mata nang magsalita siya. Dahil pinakamalakas na tao sa Yan Huang Realm ay mula sa pamilyang Gongsun, ang pamilyang Gongsun ay maituturing na pinakamataas na puwersa sa Yan Huang Realm. Pinamunuan ng pamilyang Gongsun ang isang kalawakan na tinatawag na Mystical Ancient Galaxy. Ito ay isang napakalawak na kalawakan. Ang laki nito ay mas malaki kaysa sa lahat ng mga kalawakan na napuntahan ni Alvin. Ito ay mahigit doble ang laki ng kalawakan na pinamumunuan ng Yellow Day Arch Mansion. Bukod pa riyan, ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kalawakan ay napakayaman din, mas mayaman ito kaysa sa kalawakan kung saan matatagpuan ang Yellow Day Arch Mansion. Pagpasok pa lang nila sa Mystical Ancient Galaxy, sinabi ni Randolph, kapatid na Alvin, ito ang kalawakan na pinamumunuan ng pamilyang Gongsun. Ito ay tinatawag na Mystical Ancient Galaxy. Tumango si Alvin habang pinagmamasdan ang hindi mabilang na mga bituin sa kanyang paligid. Bago pa man sila makarating dito, sinabi na sa kanya ni Randolph na ang Mystical Ancient Galaxy ay walang interstellar transportation formation. Lahat, kasama na ang pamilyang Gongsun, ay kailangang pisikal na maglakbay papasok at palabas ng kalawakan. Ito ay upang mas makontrol at makontrol nila ang Mystical Ancient Galaxy. Sino ang nandyan? Isang boses ang umalangaw-ngaw sa ere habang sina Alvin at Randolph ay nasa labas ng Mystical Ancient Galaxy. Papasok na sana sila sa planetang pinagmulan ng pamilyang Gongsun, ngunit agad silang natigilan nang marinig nila ang mahina at matigas na boses. Swoosh! Swoosh! Sa isang kisap mata lamang, isang figure ang lumitaw na tila multo mula sa ere. Gayunpaman, dahil sa kanilang lakas, natural na nakita nina Alvin at Randolph ang galaw ng figure. Nakita nila na ang figure ay pagmamayari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng asul na damit na may ordinaryong anyo. Randolph. Lubhang nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakaasul na nasa katanghaliang gulang nang makita niya si Randolph na nakatayo sa tabi ni Alvin. Halata na hindi niya inaasahan na makikita ang matandang ninuno at ang Nine Tribulation Bodiless Celestial mula sa Yellow Day Arch Mansion. Bagamat isa siyang iginagalang na Seven Tribulation Bodiless Celestial mula sa pamilyang Gongsun, wala siyang kwenta sa harap ng isang Nine Tribulation Bodiless Celestial tulad ni Randolph. Medyo nagulat si Randolph, sino ka? Paano mo ako nakilala? Isa akong elder ng pamilyang Gongsun. Ako. Nakita minsan, nauutol na sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaasul habang nakayuko. Talagang pinagsisihan niya ang pagpapakita rito. Noong una, aalis na sana siya sa Mystical Ancient Galaxy, ngunit nang mapansin niya ang dalawang tao sa labas ng kalawakan, naisip niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan bilang isang Seven Tribulation Bodiless Celestial mula sa pamilyang Gongsun. Sino ang mag-aakala na ganito ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay?
Hindi siya lilito kung alam niyang isa sa 2 taong iyon ay ang matandang ninuno mula sa Yellow the Arch Mansion. Nanlamig ang mga mata ni Randolph nang marinig niya ang mga salita ng lalaking nakaasul at nasa katanghaliang gulang. Miyembro ka ba ng pamilyang Gongson? 2,565. Habang nakatitig sa kanya si Randolph, hindi nagatubili ang lalaking nasa katanghaliang gulang at mabilis na sumagot, opo, opo. Senior, ang pangalan ko ay Yuno. Isa akong elder ng pamilya Gongson. Tumingin si Randolph kay Yuno at walang pakialam na sinabi, nabalitaan kong lumipat na ang pamilya Gongson sa ibang planeta mga 300 taon na ang nakalilipas. Dalhin mo kami doon. Bagamat kalmado ang tono ni Randolph, at walang pakialam ang kanyang ekspresyon, ang kanyang mga salita ay parang nagbabanta, kaya naman, hindi nang ahas na tumanggi si Yuno. Wala ring balak si Yuno na alamin kung papatayin siya ng matandang ninuno ng Yellow the Arch Mansion kung tatanggihan niya ang kahilingan. Maaaring isa siyang 7 Tribulation Bodiless Celestial ng pamilyang Gongson, ngunit kung gusto siyang patayin ng taong ito, kahit na gusto siyang ipaghiganti ng pamilyang Gongson, hindi nila ito magagawa. Tutal, kahit ang kanilang pinakamalakas na matandang ninuno ay hindi kayang patayin ang taong ito na nakatayo sa harap niya. Sa pangunguna ni Yuno, sina Alvin at Randolph ay dumating malapit sa planeta kung saan nakabase ang pamilyang Gongson. Asul ang planeta. Sa isang sulyap, madaling malaman na ang kanilang ekosistema ay katulad ng sa mundo, ngunit ito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa mundo. Senior, ang aming pamilya Gongson ay nakabase sa planetang ito, sabi ni Yuno. Pagkatapos, nag-aalala siyang nagtanong, pwede na ba akong umalis? Takbo na, mahinahong sabi ni Randolph. Nakahinga ng maluwag si Yuno bago lumipad sa malayo. Sa isang kisap mata, nawala na siya sa paningin ni Alvin at Randolph. Tatanungin na sana ni Randolph si Alvin tungkol sa kanyang plano nang umalangaw sa ere ang maringal na boses ni Alvin. Ako si Alvin. Dalhin mo si Lizardo sa akin sa susunod na 15 minuto, at siguraduhin mong nasa pinakamabuti siyang kalagayan. Kung hindi ko siya makikita sa loob ng 15 minuto. Ako, si Alvin, ang lilipulin ng pamilyang Gongson. Ang boses ni Alvin na puno ng kanyang enerhiya ay narinig ng bawat naninirahan sa planeta bago siya. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ng lahat at nagdulot ng kaguluhan. Maraming tao ang napanganga nang marinig ang mga salita ni Alvin. Alvin. Siya ba ang biglang pumasok sa Heavenly Wave Mansion at pinatay ang kanilang 9 Tribulation Bodiless Celestial? Bukod kay Alvin, mayroon pa bang ibang taong matapang na ipahayag sa publiko na wawasakin niya ang pamilyang Gongson? Ang pamilyang Gongson ang nangungunang puwersa sa Yanhuang Realm. Bukod dito, isa sa 2 9 Tribulation Bodiless Celestials ng pamilya ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm. Sinusubukan ba ni Alvin na mamatay sa pamamagitan ng pagpapahayag na gusto niyang lipulin ang pamilyang Gongson? Maaaring hindi ganoon. Tutal, kayang patayin ni Alvin ang 9 Tribulation Bodiless Celestial na iyon mula sa Heavenly Wave Mansion. Mainit na nag-usap ang mga naninirahan sa buong planeta nang matuklasan nilang ang boses na kanilang narinig ay mula sa taong pumatay sa 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Heavenly Wave Mansion. Sa planetang kinaroroonan ng pamilyang Gongson at ng iba pang mga planetang kanilang pinamumunuan, marami silang iba pang pangalawa at pangatlong antas na puwersa. Kinailangan nilang regular na magpadala ng mga Saint Stone sa pamilyang Gongson bilang bayad para sa proteksyon at mga mapagkukunan ng cultivation sa Mystical Ancient Galaxy. Totoo ngang pinatay niya ang 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Heavenly Wave Mansion, pero huwag mong kalimutan na dahil lang iyon sa hindi gumamit ng soul attacks ang 9 Tribulation Bodiless Celestial na iyon. Tama ka. Nabalitaan kong si Alvin ay isa lamang Eminent Celestial. Bagamat malakas talaga siya at na-master pa niya ang isang teknik na nagbigay daan sa kanya upang agawin ang Celestial Supreme Treasures mula sa kanyang mga kalaban, ang kanyang kaluluwa ay isa pa ring kaluluwa ng isang Eminent Celestial. Nakakalungkot naman. Ang 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Heavenly Wave Mansion ay nakapag-cultivate din ng Soul Congregation Embodiment Technique, pero napatay pa rin siya ni Alvin. Oo nga. Sayang lang. Nagkaroon siya ng pagkakataong patayin si Alvin.
Kahit mamatay pa siya, pwede rin sana niyang kunin ang buhay ni Alvin. Maraming tao ang nakakaalam na si Alvin ay isa lamang eminent celestial. Alam din nila na ang Nine Tribulation Bodiless Celestial mula sa Heavenly Wave Mansion ay hindi alam na si Alvin ay isang eminent celestial. Kung hindi, kahit papaano, kahit mamatay pa siya, maaari niya sanang hinaila pababa si Alvin kasama niya. Kung hindi ako nagkakamali, ang matandang ninuno mula sa pamilyang Gongsun na malawakang itinuturing na pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm ay naigal-inang din ng Soul Congregation Embodiment Technique, tama ba? Tama ka. Ang matandang ninuno mula sa pamilyang Gongsun ay tunay ngang nakapaglinang ng pamamaraan ng Soul Congregation Embodiment. Bukod doon, ang matandang ninuno mula sa pamilyang Gongsun ay malawakang kinikilala bilang ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm. Kung handa siya, malaki ang posibilidad na mapatay niya si Alvin gamit ang kanyang soul attack bago pa man siya mapinsala ni Alvin. Sa pinakamasamang sitwasyon, maaari pa rin niyang mapatay si Alvin bago siya mamatay. Kung ganoon, kung si Alvin ay sapat na mabilis at aatake bago pa man magawa ng matandang ninuno na gamitin ang kanyang soul attack, hindi masasaktan si Alvin. Oo nga. Katulad ng mga usapan ang maririnig sa buong mundo. Karamihan sa kanila ay hindi sigurado sa kalalabasan kung maglalaban sina Alvin at ang Nine Tribulation Bodiless Celestial mula sa pamilyang Gongsun. Ang alam lang nila ay kung sino ang unang makakaatake ang siyang mananalo. Sa pinakamasamang sitwasyon, pareho silang mamamatay ng magkasama. Medyo nakakailang ito. Sa tingin ko pa rin ay mas malaki ang tsansa na manalo ang matandang ninuno mula sa pamilyang Gongsun. Napatay lang ni Alvin ang matandang ninuno mula sa Heavenly Wave Mansion dahil hindi nila alam na isa lamang siyang eminent celestial. Gayunpaman, alam ng lahat na isa na siyang eminent celestial ngayon. Bukod pa rito, dahil lantaran niyang inanunsyo ang kanyang presensya, hindi niya mapapahanga ang pamilyang Gongsun. Tiyak na darating ang pamilyang Gongsun na handa. Sang-ayon ako. Iniisip ko talaga kung ano ang tumatakbo sa isip ni Alvin. Bakit siya basta-basta pumapasok at lantaran na ipahahayag ang kanyang presensya? Disbenta ito para sa kanya. Nakalimutan ba niya na isa lamang siyang eminent celestial? Parami ng parami ang nag-iisip na si Alvin ay masyadong pabaya. Nabigyan niya ng kalamangan ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng kanyang presensya. Sa kalawakan, sa labas ng asul na planeta. Kapatid na Alvin. Ikaw. Masyado kang pabaya. Naguluhan si Randolph. Marami na siyang naisip na posibilidad para sa araw na ito, ngunit hindi niya talaga ito inaasahan. Dahil inanunsyo na ni Alvin ang kanyang pagdating, walang duda na ang mga ninuno mula sa pamilyang Gongsun ay maghahanda upang harapin si Alvin. Sa anumang kaso, wala nang pag-asa para kay Alvin na mahuli ang matandang ninuno at tambangan o patayin siya. Pabaya. Bahagyang tumawa si Alvin nang marinig ang mga salita ni Randolph. Marahil. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kung saan sa planeta. Tumawa ang lalaki bago sinabing, Alvin. Nandito ka na sa wakas. Matagal na kitang hinintay. Gayon din, narinig din ng lahat ng naninirahan sa planeta ang boses ng taong ito. Bahagyang galit ang makikita sa mukha ni Randolph habang pinipikit niya ang kanyang mga mata. Si Edward yan. Ang matandang hanggal na yan. Dati, kung ang isa pang Nine Tribulation Bodiless Celestial mula sa pamilyang Gongsun ang tanging dumating para kunin si Lizardo, mapipigilan sana siya ni Randolph. Gayunpaman, ang taong ito, si Edward, ay dumating din, kaya hindi niya nagawang iligtas si Lizardo. Hindi pa kasama si Randolph, kahit ang kanyang nakatatandang kapatid na si Rocky, na mas malakas sa kanya, ay naroon pa rin, hindi pa rin mapipigilan ng kanyang kapatid ang taong ito. Edward. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Randolph. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Edward. Ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm. Bukod kay Randolph, narinig na rin ni Alvin ang tungkol kay Edward mula kay Karina dati. Ang taong ito ay parang isang alamat sa modernong panahon matapos siyang maging pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm. Swoosh! Swoosh! Dalawang bagzo ng hangin ang biglang lumitaw kasabay ng pagdating ng dalawang figure sa harap ni na Alvin at Randolph.
Para mas tumpak, mayroong 3 figure. Isa sa kanila ay isang matandang lalaki na nakasuot ng asul na roba habang ang isa naman ay isang matandang lalaki na nakasuot ng turquesang roba na nakahawak sa isang mukhang mahinang binata na may maputlang mukha. Lizardo. Sigaw ni Alvin, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha nang makita ang kalagayan ng binata. Nag-aalab ang kanyang mga mata sa galit habang nakatitig sa matandang lalaking nakasuot ng turkesa. Matandang utot. Anong ginawa mo kay Lizardo? Ang binata nga ay si Lizardo. Nang marinig ni Lizardo ang boses ni Alvin, nagpumiglas siyang idilat ang kanyang mga mata bago niya sinabi sa paos na boses, "Di Alvin. Umalis ka. Umalis. Ngayon na. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa akin. Edward." Naging malungkot at malamig ang ekspresyon ni Randolph. Para bang kaya niyang palamigan ang hangin sa isang tingin pa lang. Sumigaw siya, "Ikaw. Paano mo nagawang pahirapan ang isang elder mula sa aming Yellow Birch Mansion? Sa tingin mo ba talaga ay hindi kayang gumanti ng aming Yellow Birch Mansion?" Ang matandang lalaking nakasuot ng turkesa ay walang iba kundi si Edward, ang pinakamalakas na tao sa Yan Huang Realm. Nang marinig niya ang mga salita ni Randolph, walang pakialam niyang sinabi, "Hindi ko siya plinano na pahirapan. Kailangan kong selyuhan ang kanyang kapangyarihan at pahirapan siya sa pag-iisip. Kung hindi, baka nagpakamatay na siya." Talagang pinahahalagahan ng batang ito ang pagkakaibigan. Mas gugustuhin pa niya mamatay kaysa gamitin para takutin ang kanyang kaibigan. 2566. Kay kayo. Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Randolph nang marinig niya ang mga salita ni Edward. Nanlamig ang kanyang mga mata na para bang kaya nitong palamigan ang lahat. Sa kabilang banda, si Alvin na nakatayo sa tabi ni Randolph ay nanatiling kalmado. Tiningnan niya si Edward nang walang bahid ng kislap sa kanyang ekspresyon na parang hindi siya naapektuhan ng mga salita ni Edward. Gayunpaman, tila si Edward lamang ang taong nakikita niya sa sandaling ito. Tila tumigil ang oras. Akala ni Edward ay kontrolado na niya ang lahat, ngunit bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang masalubong niya ang kalmadong titig ni Alvin. Bago pa man siya dumating, tiwala siyang magagamit niya si Lizardo upang takutin si Alvin at ibunyag ang pamamaraan upang agawin ang Celestial Supreme Treasures. Gayunpaman, ngayong nakita niyang kaya pa ring panatilihin ni Alvin ang kanyang kahinahunan, isang nakakatakot na pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Talagang nawalan siya ng gana sa kung gaano kakalma si Alvin. Ang titig ni Alvin ay katulad ng kung paano minamaliit ng malakas ang mahihina, parang hindi siya sineryoso ni Alvin. Nakakita na siya ng mga ganitong titig bago pa siya naging isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Bukod dito, mayroon din siyang ganitong titig kapag nakaharap niya ang mahihinang kalaban. Mas maganda sana ang kanyang pakiramdam kung si Alvin ay kasing galit ni Randolph. Talagang nanloloko siya. Sinasadya niyang kumilos ng misteryoso. Naisip ni Edward sa sarili. Nang tingnan niya si Lizardo na kanyang banihag, naramdaman niyang nawala ang pagkabalisa at nakakatakot na pakiramdam. Tutal, kahit may subukan mang gawin si Alvin, nasa kanya pa rin ang kanyang kalasag, si Lizardo. Bukod dito, may posibilidad na si Alvin ay hindi kasing lakas ng isang Golden Celestial mula sa Devata Realms. Kahit na ganoon kalakas si Alvin, tiwala siyang kaya niyang patayin si Lizardo bago pa siya mapatay ni Alvin. Dahil hawak niya si Lizardo, pakiramdam niya ay wala siyang talo. Tiyak na pipigilan ni Alvin ang kanyang sarili dahil gusto niyang mabuhay si Lizardo. Swoosh! Swoosh! Parami ng paraming figure ang lumitaw sa paligid habang kalmadong nakatitig si Alvin kay Edward. Sa simula, ang mga nanunood ay binubuo lamang ng mga miyembro ng pamilyang Gongsun. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga tao mula sa mga puwersang kaakibat ng pamilyang Gongsun at mga cultivator na walang sekta ay dumating din upang manood ng palabas. Kaya siya si Alvin. Nakita ko na ang mirror image talisman mula sa Heavenly Wave Mansion. Walang duda na siya si Alvin na pumatay sa 9 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Heavenly Wave Mansion. Mukha siyang bata pa. Siyempre naman. Wala pa nga siyang 100 taong gulang. Hindi pa nga 100 taong gulang. Nagbibiro ka lang. Hindi ito biro.
Si Alvin ay talagang wala pang 100 taong gulang. Sinasabing hindi siya taga Yanhuang Realm at taga-ibang mundo siya na kilala bilang Saint Province Realm. Pumunta siya sa ating kaharian gamit ang Beyond Heaven Secret Zone. Beyond Heaven Secret Zone. Dahil nakapasok siya sa Secret Zone, walang duda na wala pa siyang 100 taong gulang. Tutal, tanging ang mga taong wala pang 100 taong gulang at mga bodiless celestials lamang ang makakakapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Ang mga nanood, kabilang ang mga miyembro ng pamilyang Gongsun, ay tumingin kay Alvin habang palihim nila itong pinag-uusapan. Marami ring tao ang nakatuon ng atensyon kay Edward na may hawak na kamay kay Lizardo at sa matandang lalaki na nakatayo sa tabi niya. Iyon ba ang dalawang ninuno mula sa pamilyang Gongsun na mga Nine Tribulation Bodiless Celestials? Nang marinig ito, ang ilang miyembro ng pamilyang Gongsun na hindi pa nakakakita ng kanilang mga ninuno noon ay tumingin sa kanila. Sila ba ang dalawang ninuno mula sa aming pamilyang Gongsun? Ang dalawang matandang ninuno mula sa pamilyang Gongsun ay sina Hernan at Edward. Iniisip ko kung sino si Edward, ang pinakamalakas na tao sa ating Yanhuang Realm. Maraming tao ang interesado sa kung sino ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm. Mahina ang sinabi ng mga nakakaalam mula sa pamilyang Gongsun, si matandang ninunong Edward yan. Sa puntong ito, napagtanto ng lahat na ang matandang lalaking may hawak na tila walang malay na maputlang binata ay si Edward, ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm. Sino kaya yung binata na hawak ni Senior Edward? Malamang siya si Lizardo. Inutusan ni Alvin ang pamilya Gongsun na ibigay sa kanya ang isang taong tinatawag na Lizardo kanina. Sabi ni Alvin lilipulin niya ang pamilyang Gongsun kung hindi nila isusuko ang taong nagngangalang Lizardo sa loob ng 15 minuto. Oo nga. Iyon ang sinabi niya. Base sa mga sinabi ni Alvin, madaling naunawaan ng mga nakamasid ang dahilan ng pagpunta ni Alvin dito ngayon. Ano ang relasyon ni Alvin at Lizardo? Sino si Lizardo? Bakit naman siya susundan ni Alvin? Base sa sitwasyon, halatang hindi miyembro ng pamilyang Gongsun si Lizardo. Kung titingnan ang kanyang paghihirap, hindi pahihirapan ng pamilyang Gongsun ang isa sa kanilang mga kamag-anak sa ganitong antas. Gayunpaman, nalilito pa rin ang mga nanunood, at kabilang dito ang maraming miyembro mula sa pamilyang Gongsun. Bakit hawak ni Edward, ang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm, ang binata? Bukod dito, tila ginagamit niya ang binata upang takutin si Alvin. Tiningnan ng ilan sa mga miyembro ng pamilyang Gongsun ang mga may kaalamang miyembro ng pamilyang Gongsun para sa paliwanag. Hindi nagtagal ay nalaman na nila ang nangyayari. Lumalabas na pinagnanasaan ng pamilyang Gongsun ang teknik ni Alvin na kayang agawin ang mga Celestial Supreme Treasures. Dinukot nila si Lizardo para mabantaan nila si Alvin. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga bagay-bagay. Ako rin. Inakala ni Alvin na napakalakas niya kaya't bulag na lumapit siya para hamanin ang pamilyang Gongsun na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Lumalabas na nandito lang pala siya para iligtas ang kanyang kaibigan. Hindi naman talaga nararapat sa pamilya Gongsun na gawin ang ganoong bagay, di ba? Maraming tao na hindi mula sa pamilyang Gongsun ang hindi napigil ang magbulungan nang malaman nila ang katotohanan. Hininaan ang kanilang mga boses dahil sa takot na masaktan ang pamilyang Gongsun. Sa katunayan, may ilang matuwid na miyembro mula sa pamilyang Gongsun na tumahimik nang matuklasan nila ang katotohanan. Bagamat hindi sila sang-ayon sa paraan ng pamilya ng paggawa ng mga bagay-bagay, hindi sila nagsalita. Tutal, kahit ipahayag nila ang kanilang opinyon, hindi ito pakikinggan o pakikinggan. Natural lang, may mga miyembro rin mula sa pamilyang Gongsun na natuwa nang matuklasan ang katotohanan. Naging sakam ang kanilang mga tingin habang nakatitig kay Alvin. Tutal, kung nakuha ng pamilya ang teknik mula kay Alvin, nangangahulugan ito na magkakaroon sila ng pagkakataong matutunan ito sa hinaharap. Paano sila hindi magiging sabik na matuto ng isang teknik na maaaring makaagaw ng Celestial Supreme Treasures mula sa mga tao? Likas na sakam ang mga tao. Kung hindi sana dinukot ng dalawang Nine Tribulation Bodiless Celestials mula sa pamilyang Gongsun si Lizardo para takutin si Alvin na ibunyag ang kanyang teknik.
Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, si Edward, na halos 15 minuto nang nakikipaglaban kay Alvin, ay sa wakas ay binasag ang katahimikan. Mahina niyang sinabi, "Alvin, sigurado akong natutunan mo na ang tungkol sa aking layunin mula kay Randolph. Hanggat nanunumpa ka sa panunumpa ng parusang kidlat at nangangakong ituturo sa pamilyang Gongsun ang iyong pamamaraan ng pag-aagaw ng Celestial Supreme Treasures at hindi ito isusumbat sa pamilya, bukod pa sa pagpapalaya kay Lizardo, hindi rin kita papatayin. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa iyo at kay Lizardo." Kumislap ang kanyang mga mata na may intensyong pumatay habang patuloy niyang sinasabi, "Dapat mong malaman na ako ay isang Nine Tribulation Bodiless Celestial na nagal-inang ng Soul Congregation Embodiment Technique. Sa isang pag-iisip lang, kaya kung mag-cast ng Soul Attack para patayin ka. Dahil nandito ako, natural lang na tiwala ako na kaya kitang patayin." Pagkatapos, dagdag ni Edward, "Natural lang, pwede mo akong subukang patayin. Pero, ipinapangako ko sa iyo na bago mo pa magawa iyon, papatayin ko muna si Lizardo. Bukod pa riyan, baka hindi mo rin maiwasan ang atake ko sa kaluluwa." 2567. Napakawalang awa ni Edward. Napasinghap ang mga hindi kabilang sa pamilyang Gongsun nang marinig ang mga salita ni Edward. Pakiramdam nila ay masyadong malupit si Edward para pilitin si Alvin na pumili sa pagitan ng panunumpa ng parusang kidlat ayon sa kanyang kahilingan at kamatayan. Handa pa nga siyang isakripisyo ang kanyang sarili upang makamit ang kanyang layunin. Hindi sigurado si Edward kung ang teknik ni Alvin ay isang Celestial Method o isang Celestial Supreme Treasure. Matandang ninuno. Naantig ang mga miyembro ng pamilyang Gongsun nang marinig nila ang mga salita ni Edward. Tutal, ang kanilang ninuno ay sumugal na husto para takutin si Alvin at handa pang ang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng pamilyang Gongsun. Kahit ang mga nag-iisip na hindi tama para kay Edward na takutin si Alvin ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkaantig. Gumawa ng napakalaking pagsisikap ang kanilang ninuno para makuha ang teknik ni Alvin na kayang agawin ang Celestial Supreme Treasures para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Dumilim ang ekspresyon ni Randolph habang nakakuyom ang mga ngipin habang sinasabi niya, "Edward, ikaw ang kinikilalang pinakamalakas na tao sa Yanhuang Realm. Hindi ka ba nahihiya na takutin ang isang taong wala pa sa 100 taong gulang?" Hindi niya inaasahan na isusuko ni Edward ang sarili niyang buhay para lamang makamit ang kanyang layunin. Hindi nagatubili si Edward na sumagot kay Randolph, kalmado lamang siyang nakatitig kay Alvin. Para bang, sa pamamagitan ng pagtitig kay Alvin, kahit papaano ay mapapakilos niya si Alvin ayon sa kanyang kagustuhan. Biglang humagalpak ng tawa si Alvin. Lahat, kasama na si Randolph, ay nalito. Naisip ni Randolph kung nakarating na ba kay Alvin ang pressure para matawa siya sa ganitong oras. "Bakit ka tumatawa?" Muling dumilim ang ekspresyon ni Edward. Muling sumibol sa kanyang puso ang masamang pakiramdam na inalis niya kanina. Sa wakas ay tumigil sa pagtawa si Alvin. Tumingin siya kay Edward at walang pakialam na sumagot, "Natatawa ako sa kay-abangan mo." Sumulyap siya kay Lizardo bago nagpatuloy sa pagsasabing, "Kaibigan ko si Lizardo kaya kilalang kilala ko siya. Para sa kanya, para takutin mo ko gamit siya, siguradong mas malala pa iyon kaysa mamatay. Alam kong mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa hayaan mo akong takutin." Nang marinig ni Lizardo ang mga salita ni Alvin, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Malinaw siyang sumang-ayon sa mga salita ni Alvin. Ibinalik ni Alvin ang kanyang tingin kay Edward, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang nakakatakot at malamig na liwanag habang sinasabi, "Maaari mong patayin si Lizardo. Gayunpaman, kung siya ay mamatay, ipinapangako ko sa iyo na wawasakin ko ang buong pamilya Gongsun." Ang mga salita ni Alvin ay nagdulot ng kaguluhan sa mga nanood. Nadama ng mga hindi mula sa pamilyang Gongsun na mas malaki ang posibilidad na maligtas si Edward kung sakaling magkaroon ng problema. Hindi ba't masyadong mayabang si Alvin? Lumala na ang sitwasyon hanggang sa puntong ito, ngunit nang ahas pa rin siyang magsalita ng may kapangahasan. Paano niya kayang tiisin ang atake ng kaluluwa mula sa matandang ninuno kung ang kaluluwa niya ay kaluluwa ng isang eminent celestial? Tama. Dumating si Edward na handang-handa.
Kahit pa mapatay niya si Edward gamit ang kanyang lakas, wala pa ring paraan para mapaglabanan niya ang atake ng kaluluwa ni Edward. Ang kaluluwa ng isang eminent celestial ay walang kalaban-laban sa atake ng kaluluwa ng Nine Tribulation Bodiless Celestial. Sa tingin ba talaga niya ay hindi siya papatayin ni Edward dahil sa kanyang teknik na nagpapahintulot sa kanya na agawin ang Celestial Supreme Treasures? Inisip ng mga miyembro ng pamilyang Gongsun na masyadong mayabang si Alvin. Iilan lamang ang nanatiling kalmado habang pinagmamasdan ang hanggang pumatay sa mga mata ni Alvin at ang nakakakilabot na aura na inilalabas nito. Nakakatawa. Ang yabang. Paano't ang lakas ng loob ni Alvin na magsalita tungkol sa pagsira sa pamilyang Gongsun sa harap ng ating mga ninuno? Hinahanap niya ang kamatayan. Iniisip ko kung ganoon ba talaga siya kadelusyonado para isipin na kaya niyang harapin ang isang Nine Tribulation Bodiless Celestial na dalubhasa sa Soul Congregation Embodiment Technique. Nakalimutan na ba niya na ang kaluluwa niya ay isa lamang kaluluwa ng isang eminent celestial? Balak ba niyang mamatay kasama ng ating matandang ninuno? Samantala, si Edward na natigilan sa mga sinabi ni Alvin ay sa wakas ay nakabawi sa kanyang katinoan. Humigpit ang pagkakahawak niya kay Lizardo, dahilan para lalong mamatla ang mukha ni Lizardo. Para bang malapit nang mawala ng hininga si Lizardo. Sa tingin mo ba talaga ay hindi ko siya kayang patayin? Sinabi ko na kaya mo siyang patayin. Pero, kung gagawin mo, tiyak na lilipulin ko ang pamilyang Gongsun. Walang pakialam na sabi ni Alvin sa tonong hindi pumapayag sa anumang argumento. Naiinip na tanong ni Edward, kaya hindi mo talaga ibibigay ang teknik na kayang agawin ang Celestial Supreme Treasures. Akala niya ay makokontrol niya ang lahat dahil nasa kamay niya si Lizardo. Akala niya ay kaya niyang kontrolin si Alvin. Sino ang mag-aakala na aagawin ni Alvin ang kontrol mula sa kanya at gagawin siyang pasibo? Hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Tanong ni Alvin nang may bahagyang ngiti. Magaling, napakagaling. Dahil ganito na, papatayin ko na si Lizardo ngayon. Malamig na kumislap ang mga mata ni Edward habang gumagawa siya ng hakbang. Natural lang, wala siyang balak patayin si Lizardo, gusto lang niyang takutin si Alvin at tingnan kung nagbibiro lang si Alvin. Swoosh! Swoosh! Nang muntik nang dumampi ang kamay ni Edward sa noo ni Lizardo, napatigil siya sa paggalaw. Napuno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata nang makita niyang hindi gumagalaw si Alvin, malinaw na wala siyang balak na pigilan ito. Talagang hindi niya inaasahan na hindi pala nagbibiro si Alvin. Wala ka talagang pakialam kung mabuhay o mamatay si Lizardo. Ayon sa kanyang investigasyon, si Lizardo ang pinakamalapit na kaibigan ni Alvin. Paanong hindi magiging pakialam ni Alvin ang buhay at kamatayan ng kanyang kaibigan? Gayon din, inakala ng mga nakamasid na nagpapanggap lamang si Alvin. Nang makita ito, napagtanto nilang totoo ang sinabi ni Alvin. Ano? Hindi umaarte si Alvin. Kanina, muntik nang patayin ng ating matandang ninuno ang kanyang kaibigan, pero parang wala siyang pakialam. Bueno, sa palagay ko ay balak niyang iwanan ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, sa tingin ba talaga niya ay kaya niyang lipulin ang pamilyang Gongsun para ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kaibigan? Samantala, walang pakialam na sumagot si Alvin kay Edward, alam kong hindi mo siya papatayin. Tutal, mitikuloso ka at may malayong pananaw. Hindi mo papatayin si Lizardo maliban kung sigurado kang kaya mo akong patayin. Nag-aalala kang magdudulot ka ng kapahamakan sa pamilyang Gongsun kung hindi mo ako papatayin pagkatapos mong patayin si Lizardo. Ang kanyang matalim na titig ay nagparamdam sa kanya na parang alam niya ang mga tumatakbo sa isip ni Edward. Naging malungkot ang ekspresyon ni Edward. Mukhang kilalang kilala mo na ako. Natural lang na hindi siya natuwa na nahulaan ni Alvin ang iniisip niya. Gayunpaman, dahil walang balak na makipagkompromiso si Alvin, nagpasya siyang huwag nang magpigil pa. Malamig niyang tiningnan si Alvin at sinabing, dahil gusto mo nang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Sa isang pag-iisip, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata bago ito nagpakawala ng dalawang sinag ng liwanag na tila isang pares ng dragon na naglalaro sa isang perlas. Ang dalawang sinag ng liwanag na tumatama patungo kay Alvin ay isang atake sa kaluluwa. Swoosh! Mabilis na kumilos ang soul attack ni Edward.
Sa isang kisap mata lang, narating na nito si Alvin. Sa sandaling lumapag ito, wawasakin nito ang kaluluwa ni Alvin. Gayunpaman, sa isang iglap bago pa man tumama ang soul attack kay Alvin, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa hangin. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, at isang depektibong piraso ng metal ang lumabas mula sa kanyang palad at lumutang sa pagitan niya at ng atake ng kaluluwa ni Edward. Ngumisi si Edward nang makita ang mga kilos ni Alvin. Sa tingin mo ba ay kaya mong ipagtanggol ang sarili mo laban sa atake ng kaluluwa ko gamit ang pisikal mong lakas? Kalokohan. Si Hernan, ang isa pang matandang ninuno at 9 Tribulation Bodiless Celestial ng pamilyang Gongsun, ay may paghamak na sinabi, napakawalang saysay. Balak mo bang kontrahin ang soul attack ng aking nakababatang tiyuhin gamit ang pisikal na atake? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.